Ang sweldo ko ay igan pa 5,000-2,000 bawat buwan at ginagamit ko ito para buhayin ang 7 miyembro ng pamilya ng aking asawa na walang trabaho sa loob ng 5 buwan. Nang araw na na-admit ako sa ospital para sa operasyon, pinabayaan nila ako at nagpunta sa bakasyon. Natawa ako ng mapait at gumawa ng isang bagay na nakpatuloy sa buong pamilya ng aking asawa. Ang pangalan ko ay Maya Reyes, 35 taong gulang at nagtatrabaho bilang finance manager sa isang kumpanya ng logistics sa Quezon City. Kapag tinitingnan ng mga tao ang aking buhay, madalas nilang sinasabi na maswerte ako, matatak ang trabaho, maganda ang kita. Halos 90,000 bawat buwan, dapat sapat na iyon para mabuhay ng maayos, hindi na kailangang mag-alala pa. Ngunit ako lang ang nakakaalam na sa nakaraang 5 buwan, ang perang iyon ay hindi para sa aking sarili kundi para buhayin ang buong pamilya ng aking asawa 7 tao. Ang pamilya ng aking asawa ay malaki at dating maunlad ang buhay nila. Ang biyenan kong lalaki, si Tatay Ramon, ay dating may-ari ng isang kumpanya ng hardware at construction sa Cavite. Ang biyenan kong babae, si Nanay Coring, ay nag-alaga ng mga libro ng account sa bahay. Ang asawa ko, si Ronaldo, tinatawag naming Ronnie, ang nag-aalaga network ng negosyo. Bukod sa kanya, mayroon ding kapatid niyang lalaki na si Junjun, kapatid na babae na si Marites kasama ang kanyang asawa at isang batang anak. Isang pamilyang kilala sa komunidad, lahing nakatas ang ulo sa kahit saan. Ngunit sa loob ng isang taon, bumagsak ang lahat. Ang kumpanya ay nag-ibang direksyon, labis na nangutang, naabutan ng pagbaba ng merkado, punong utang, tumalikod ang mga katrabaho, at sa huli ay kailangang isara. Mula sa isang sitwasyon kung saan bawat isa ay may sariling trabaho at kita, biglang nawalan ng hanap buhay ang lahat ng sabay-sabay. Hindi ko alam kung kailan, ngunit ang lahat ng pasanin ay nahulog sa aking mabalikat. Nang bagong kasal pa lang kami, malinaw pa sa akin ang sinabing aking biyenang babae. Nang unang beses na kumain kaming sabay sa hapagkainan bilang pamilya, tumingin siya sa akin at sabi niya, mababa ang tinig ngunit may katiyakan, ang manugang sa pamilyang ito ay mag-aasikaso lang ng bahay, ang pera, hayaan na ang mga lalaki. Nang panahong iyon, natawa na lang ako, naisip ko pa man din na nagtatrabaho rin naman ako, may sarili ring kita. Ngunit baka kaya nila ito, iba ang ugali sa bawat pamilya, hindi na ako makikipagtalo at hindi rin ito binigyan ng pagpapahalaga. Ngunit ilang taon pa lang ang lumipas, ganap na nabago ang lahat. Ang malalaking dating inaasahang mag-alaga ng pera ay ngayon nakaupong umiwas sa lahat ng tanong tungkol sa trabaho. Ang nagsabing hindi kailangan ng manugang na kumita ng pera ay ngayon ay natural na lang na itinuturing ang aking kita bilang tanging pinakukunan ng buhay ng buong pamilya. Nagsimula akong bayaran ang lahat, pagkain, kuryente, tubig, matrikulang pamangkin, at maging ang interes sa bangko na patuloy na tinatanggong ng pamilya ng asawa ko. May mga buwang pagkatanggap ng sweldo ko, bago pa man ako makapag-isip ng kailangan ko, halos lahat na ay naililipat ko na. May mga panahong tinitingnan ko ang balanseng aking account at ilang libong piso na lang ang natitira, humihinga lang ng malalim at sinasabi sa sarili, basta makalampas tayo sa panahong ito, magiging mayos din. Ang asawa ko, si Ronnie, ay dati ay matalino, maraming pinapangarap, maraming sinasabing plano para sa amin. Ngunit pagkatapos ng pagbagsak, nagbago siya ng husto. Hindi na niya binabanggit ang trabaho, hindi na rin aktibong naghahanap ng bagong direksyon. Sa tuwing nagmumungkahi ako, susuriin ko pa ang sagot niya, tapos tahimik na naman. Para bang walang kinalaman sa kanya ang lahat ng ito, ang hapunan sa bahay ay unti-unting naging mabigat. Puno pa rin ang mesa, may mga pagkain, minsan ay masayang-masaya pa ang lahat, nakaupo ang lahat, nag-usap, nagtatawanan, para bang walang nangyari. Isang bagay lang ang nawawala, walang nagtatanong kung napagod na ko, walang nagtatanong kung saan galing ang perang buwang ito, para bang natural lang ang lahat. Minsan, nagtipon akong lakas ng loob at nagsabi ng mahinahon, hindi ba pwedeng tignan ng lahat kung may trabahong pwedeng gawin, kahit ano,
basta may dagdag na kita. Nang masabi ko iyon, tahimik ang lahat sa hapagkainan sa loob ng ilang segundo. Tapos ibinaba ng biyenang babae ko ang kanyang pinggan, tumingin sa akin. Ang nga mata ay hindi galit ngunit lumamig ng husto. Normal lang na mag-alaga ang manugang sa pamilya, huwag nang magbilang ng utang na loop. Nanigas ang lalamunan ko dahil sa mga salitang iyon. Hindi ako naktalo, iniyuko ko lang ang ulo at natapos ang hapunan. Ngunit mula noon, may kakaibang pakiramdam ang lumabas sa aking dibdib. Hindi na ako nakaramdam na parta ako ng pamilyang ito. Para akong isang taong nakatayo sa labas ngunit kailangang magdala pinakamabigat na responsibilidad. May mga gabing nakahiga lang ako at tinitingnan ang kisame, ang isipan ko ay puno nga numero kuryente, tubig, matrikula, interes sa bangko, parang isang pabilok na bagyo na walang katapusan. Nagsimula akong magtanong sa sarili paano kaya kung isang araw ay wala na akong kakayahang kumita, may mag-aasikaso ba sa akin, ngunit itatapon ko agad ang mga iniisip na ito. Naisip ko, mahirap ngayon ang pamilya at kung sino ang may kakayahan, mag-ambag ng higit pa, normal lang iyon. Naniniwala ako noon na kung sapat ang aking katapatan at responsibilidad, unawain din nila ako balang araw at pagpapahalagahan. Sa paniniwalaang iyon nanatili ako naktitiis, nananahimik at naging hindi ko alam na ginawa ko ang sarili ko bilang isang walet na nakakapagsalita. Hindi ko namamalayang mas maraming masaklap na bagay ang naghihintay sa akin. Sa pagbabalik tanaw ko ngayon, naiintindihan ko na ang pagtitiis ng tao ay hindi biglang bumabagsak sa isang araw. Parang isang timbangang tubig na inilagay sa labas ng bahay araw-araw, ay isang pata lang ang bumabagsak tila walang halaga. Ngunit kapag tiningnan mo, puno na pala ito matagaw na. Sa unang 2 buwan pagkatapos isara ang kumpanya ng pamilya ng asawa ko, nagtiis pa rin akong panatilihing maayos ang lahat. Naisip ko, katatapos pa lang nilang mawalan ng trabaho at karangalan, malamang na nahihirapan sila ng husto sa loob, kaya huwag na akong maging masyadong mahigpit. Ngunit habang tumatagal, nakita ko na may mali. Kung talagang mahirap ang lahat, dapat ay alam ngang bawat isa kung paano magtipid, kung paano mag-ingat sa bawat pisong gumagastos. Ngunit ang hapunan ay kailangang laging kumpleto ang ulam, ang prutas ay kailangang pinakamaganda, at ang kape na iniinom ngang aking biyenang babae tuwing umaga ay yung imported pa rin na brand na sanay na siya. Si Junjun, ang kapatid ng aking asawa, araw-araw ay nakaupo sa harap ng computer, naglalaro ang online games mula umaga hanggang gabi. Suot ang headset, sumisigaw parang nasa labanan. Isang araw, nakita ko siyang nagpadala ng mechanical keyboard na halos 5,000. Sinabi ko sa kanya, Junjun, mahirap tayo ngayon sa bahay, pwede bang ang mahindi pa kailangan ay antayin muna? Hindi siya lumingon sa akin, ngumiti lang ng pahiwatig. Kuya, kumita ka naman, wala namang problema. Tapos nandito lang naman ako sa bahay, kailangan ko rin nga aliwan. Napatigil ako sa mga salitang iyon, hindi ko alam kung magagalit o malulungkot ako, dahil sa boses niya ay wala ni katiting na kahihiyan. Ang kapatid na babae, si Marites, ay iba ang paraan. Hindi siya maingay tulad ni Junjun, ngunit ang paraan ng kanyang paggastos ay mas nakakatakot pa sa akin. 2 o 3 beses sa isang araw ay may delivery sa bahay. Minsan ay damit, minsan ay cosmetics, minsan ay laruan para sa anak niya. Nakita ko siyang bukas ng walang arte ang isang garapon nenge moisturizer na mahigit adiayiki, 0 sa sala. Tinanong ko siya ng mahinahon, Ate, marami kang binibili ha? Saan galing ang pera? Ngumiti lang siya, sa share account naman, shared ang lahat sa bahay. Huwag kang mag-stress ng labis. Ang shared account na yon ay account ko na ginawa ko para sa gastusin ng bahay. Sa simula, binigyan ko si Ronnie ng supplementary card para makabili ng mga kailangan. Hindi ko namamalayan, naikwento na sa lahat biyenan, kapatid na babae, kapatid na lalaki ang PIN, at ginagamit na nila ito parang pera nila. Sa tuwing may notification ang bangko, kumikiskis ang puso ko. May mga araw na habang nakamiting ako, tuloy-tuloy ang mga text mula sa bangko, grocery, kainan, beauty store, food delivery apps.
Sa katapusan ngang ikatlong buwan, nang umupo ako para suriin ang lahat ng gastusin, natuklasan kong lumampas na ang 5,120,000, samantalang 50,000 lang ang sweldo ko. Ang kakulangan ay kailangan kong bayaran gamit ang aking personal na ipon na inipon ko sa loob ng maraming taon. Tinitignan ko ang spreadsheet sa screen at lumamig ang aking mga kamay. Bilang isang taong nagtatrabaho sa finance, alam ko nang mabuti ang ibig sabihin. Kung magpapatuloy ito, hindi na kailangan pang may masamang gawa sa akin, sarili ko na ang magtutulak sa akin sa pagkalugi. Nang gabing iyon, sinabi ko kay Ronnie ang nangyayari. Pinigilan ko ang aking sariling maging mahinahon. Ron, lumampas na ng husto ang gastusin ngayong buwan. Hindi ko kayang tuloy-tuloy na dagdagan mula sa aking ipon. Kailangang magayos ang lahat. Si Ronnie ay nakaupo sa sofa at nakatingin sa telepono niya. Pagkarinig, huminga lang ng malalim, huwag kang magdrama, nahihirapan sila, hindi pa stable ang isip nila. Kung kaya pa natin, tulungan na natin ng hanggang kaya. Tinitingnan ko ang asawa ko, may bagay na namimigat sa loob ng aking dibdib. Gusto kong itanong paano naman ako, nahihirapan din ba ako, pagod na ba ako? Ngunit sa paraan ng pag-iwas niya, alam ko na kahit itanong ko, tatanggap lang ako ng maputlang sagot. Hindi siya pumipiling paniko, hindi rin siya pumipiling panik ng katotohanan. Pinili niya ang lugar kung saan hindi siya kailangang managot sa kahit sino. Isang araw, biglang sumaksakit ang tiyan ko ng matindi habang nasa opisina. Hindi ako makakatayo ng tuwid. Dinala ako ng katrabaho sa ospital para mag-IV drip. Tinawagan ko si Ronnie. Mahina ang boses ko, pwede bang pumunta ka dito? Talagang masakit. Ilang segundo na parang 100 taon ang nahintay, tapos sumagot siya, may ginagawa lang ako sa bahay ngayon, ipaalam ko na lang kay nanay. Nahiga ako sa kamangang ospital at naghintay. Halos 2 oras ang lumipas bago mag-text ang biyenan ko. Sakit ng sikmura, mag-ife ka na lang at magpahinga. Nang hapon na, binuksan ko ang social media. Nakita ko ang litrato na naipost ni Marites. Kumakain silang hotpot ang biyenan. Si Junjun nangingiti ng malapat. Si Ronnie ay kasama rin. Ang caption ay, family bonding para makapaglaro ng county. Tinitingnan ko ang larawang iyon ng matagal. Ang singaong kaldero ay pataas sa larawan, habang ang aking kamay ay may sakit pa rin mula sa IV needle. Nang gabing iyon, nagsimula akong umintinding isang masaklap na katotohanan. Ang aking sakripisyo ay hindi na tinuturing na kabutihan o pagmamahal, ito ay naging default na responsibilidad. Kung gumagawa ako, iyon ay natural. Kung pagod ako, mahina ako. Kung nagmumungkahi ako, materialista ako. Kung tumatahimik ako, lalo pa nilang inaabuso. Kinabukasan, nagsimula akong gumawa ng detalyadong spreadsheet ng gastusin. Bawat pagkain, kuryente, tubig, pamimili, pera na ipinadala sa biyenan, pera na dapat para sa utang sa bangko, lahat ay naitala ng maayos. Siguro instinct na ito sa akin bilang finance professional. Kapag nagsimulang magatubili ang tiwala, ang mga numero ang pinakamatapat. At sa proseso ng pag-aral, natuklasan ko ang isang kakaibang bagay. Sa loob ng ilang buwan, tuwing nagpapadala ako ng pera para sa pagbabayad ng utang sa bangko, lagi lang sinasabi ng biyenan ko na ipadala sa account ni Tatay Ramon para siya ang bahala. Ngunit hindi ko nakita ni isang resibo, ni isang abisong pagbabayad, ni anumang malinaw na dokumentasyon. Nang tanungin ko siya, nagalit siya agad, hindi ka ba naktitiwala sa pamilyang ito? Magulo ng sapat ang mga utang, huwag ng dagdagan ng matanong. Tinitignan ko ang mga transaksyon sa screen at sa unang pagkakataon may maliwanag na pakiramdam ng pangamba na nag-usbong sa aking loob. Talagang mahirap ba sila kaya kailangan nilang kumapit sa akin? O sa likod ng pagpapanggap na bangkarotang walang trabaho, may isang bagay pang itinago nila sa akin. Ang pangambang iyon ay hindi na lang isang panandaliang iniisip. Nakasama na ito sa akin sa bawat kainan, sa bawat notification ng bangko, sa bawat pagmamadali ng biyenan kong magpadala ng pera. Nagsimula akong tumingin sa mga bagay ng mas mabagal, mas maingat. Dati, kapag sinabing ang biyenan na may utang sila,
naniniwala agad ako. Kapag sinabing biyenan naming lalaki na kailangan ng pangkaragdagang pera, nagpapadala agad ako. Ngunit pagkatapos nam manumero na hindi makatugma, pagkatapos nam nga beses na walang katwirang paggastos, naintindihan ko na ang kabutihan, kung wala itong kasamang katinuan, ay madaling maging isang patalim na itatara mo sa sarili mo. Isang Sabado na hapon, hindi ako pumunta sa opisina at nagtrabaho sa bahay. Akalang lahat na nakapunta na ako sa kliyente gaya ng dati, kaya walang nagpansin na nakaupo ako sa silid trabahuan sa ikalawang palapag. Bandang 4:00, bumaba ako sa kusina para kumuha ng tubig nang marinig ko ang tinig ng biyenan ko mula sa balkonahe sa likod. Mababa ang tinig niya ngunit sapat na ang linaw sa tahimik na espasyo. O, hayaan muna nating matapos ni Maya ang pra ngayong buwan, tapos mag-isip na tayo. Kumikita pa rin naman siya, kayang-kaya nating umikot. Natigil ako sa tapat ng pintuan ng kusina. Ang kamay ko na hawak ang baso ay kumiskis ng mahigpit hanggang puti na ang dulo ng gadaliri ko. Ang salitang iyon ay hindi mahaba, ngunit bawat salita ay bumaksak sa aking puso ng mabigat na parang bato. Hayaan muna nating matapos ni Maya ang pera ngayong buwan. Kaya pala sa kanilang maplano, hindi ako manugang, hindi ako miyembro mang pamilya, ako ay isang regular na pinakukunan ng kita. Hindi nila sinabi pakiusap, hindi nila sinabi hiniram, at wala ring sinabi na sama-sama tayong magsikapan. Sinabi nila ito na parang natural lang na mangyayari ang pag-aalaga ko sa pera. Dahan-dahan akong umakyat pabalik sa silid, isinara ang pinto. Nang sandaling iyon, hindi ako umiyak, kakaiba. Sa mga sandaling pinakamasakit, minsan hindi talaga makiyak ang tao. Binuksan ko ang laptop at tinanaw muli ang buong spreadsheet and gastusin sa nakaraang ilang buwan. Bawat pera na ipinadala kay Tatay Ramon, bawat perang sinabing biyenan na para sa interes, bawat beses na sinabi ni Ronnie na kailangan ng bahay, lahat ay lumitaw ng malinaw sa harap ko, nakakalungkot. Tinanong ko sa sarili ko kung hindi ko sinuri ito, hanggang kailan nila balak ipagpatuloy ito. Nang gabing iyon, tumawag ako sa lumang kaibigan ko na si Cynthia na nagtatrabaho sa larangan ng corporate credit consulting. Hindi ako nagsalita ng marami, tinanong lang, Cynthia, kung ang isang kumpanya ay isara ngunit ang utang ay na-restructure ng bangko, may paraan ba ang outsider para makita kung makano ang talagang binabayaran bawat buwan? Tumahimik si Cynthia ng ilang segundo. Tapos muling tinanong, Maya, tungkol ito sa pamilya ng asawa mo, hindi ba? Hindi ako sumagot, ngunit ang aking katahimikan ay sapat na kasagutan. 2 araw pagkatapos, tulungan akong ni Cynthia na makipag-ugnayan sa isang taong dating nag-alaga ng loan file ng kumpanya ng pamilya ng asawa. Natural, hindi sila makapagbibigay nga internal na dokumento na labag sa regulasyon. Ngunit ilang legal na impormasyon mula sa labas ay sapat na para maintindihan ko ang sitwasyon. Ang utang na palaging sinasabing ang pamilya ng asawa ko na halos 50-70 ribu bawat buwan ang dapat bayaran ay naka-restructure na pala. Ang aktwal na halagang kailangang bayaran ay higit kumulang 5 na 1 na lang. Tinitignan ko ang numerong iyon at parang may pumigang ang puso ko. Ibig sabihin, sa nakaraang ilang buwan, sa tuwing nagpapadala ako ng pera nang may pakiramdam na iniligtas ko ang buong pamilya mula sa pagpapanatiling ang bangko, ang karamihan ng perang iyon ay pumunta sa ibang lugar. Hindi para sa pagbabayad ng interes, hindi para iligtas ang kumpanya, hindi para mapanatili ang bahay. Nawala ito samha malabong gastusin, samha handan sa labas, samha item na in order, samha basis na emergency na walang nakapagpaliwanag. Nagpatuloy ako sa mas malalim na pagsusuri. Sa pagkakataong ito, hindi na lang ang shared account ang tinitignan ko, pinapanood ko na rin ang telepono ni Ronnie. Isang gabi, nang pumasok siya sa banyo, naiwan niya ang telepono sa mesa at biglang nagliwanag ito dahil sa notification ng bangko. Hindi ko kaugalian na hawakan ang mga personal na gamit ng asawa ko, ngunit ang salitang lumabas sa screen ay nagpatigas sa akin, isang matagumpay na transaksyon sa isang restaurant.
Ang account number na lumabas ay hindi ang shared account at hindi rin ang dating payroll account niya na kilala ko. Naktayo ako ng ilang segundo tapos kinuha ko ang telepono. Ang password ay araw ng aming kasal. Ang bagay na iyon na nag-iisa pa ay nagpapait sa akin. Ang isang taong may naililihim sa iyo ay maaring gumagamit pa rin ng araw ng kasalan nila bilang password na parang banal pa rin ang kasal na iyon. Sa banking app, nakita ko ang isang pribadong account na nakailalim sa pangalan ni Ronaldo. Hindi masyadong malaki ang balanse, ngunit masinsin ang kasaysayan ng transaksyon. Restaurant, high-end na coffee shop, gift store, resort booking, at isang perang pang-deposito sa isang travel agency. Pinindot ko ang transaksyong iyon. Sa remarks ay nakasulat, deposit, family tour, 2 persons. 7 tao eksaktong bilang ng mamiyembro ngang pamilyang asawa ko. Isang malamig na pakiramdam ang dumausdos sa aking gulugod. Habang kinukwenta ko ang bawat sentimo para sa pangunahing gastusin, tahimik silang nagbook ng family tour. Habang akala ko ay inililigtas ko sila mula sa pagkawalang lahat, ginagamit nila ang perang kinikita ko para mag-ayos ng bakasyon sa likod ko. Nang gabing iyon, hindi na ako makapanahimik pa. Hinintay ko si Ronnie na matapos maligo, umupo ako at humarap sa kanya sa kwarto. Ibinaba ko ang telepono sa mesa, ang tinik ko ay kalmado, nakakamanghang kalmado, kailan pa may sarili kang account. Natigil si Ronnie, nagbago ang mukha niya, tapos mabilis na nagunot no. Tumingin ka sa telepono ko. Sagutin mo muna ang tanong ko. Iniwas niya ang mata ko. Ang tinig ay nagsimulang magpakitang nainis. Para lang sa mga miscellaneous expenses yon, wala namang malaking bagay. Tinanong ko uli, paano ang deposito para sa 7 tao? Sa pagkakataong ito, mas matagal siyang tumahimik, tapos huminga ng malalim at sinabi na parang nagrereklamo, maliit na bagay lang, huwag kang maging masyadong nosy. Maraming buwan na kaming stressed, kailangan naming makaalis kahit sandali. May mali ba yun? Tinitingnan ko ang lalaking nasa harap ko, biglang naramdamang parang estranyo siya sa akin. Nakakatakot ang pagkaka-estranyo. Mahinahon kong tinanong, saan galing ang pera? Hindi siya sumagot, ang katahimikang iyon lang ay nagsabing lahat. Sa loob ko, may isang bagay na malinaw na nakaputol, hindi maingay, hindi biglaan, isang mapait na bitak na tahimik na dumaloy sa paniniwala na pinahirapan kong panatilihing buo sa loob ng maraming taon. Nang gabing iyon, nahiga ako sa tabi ng asawa ko ngunit hindi nakatulog. Si Ronnie ay nakaharap sa kabila, regular ang hininga, parang walang nangyari. Ako naman ay nakatingin sa dilim at paulit-ulit sa isipan ko ang isang tanong, kung kayang itago nila sa akin ang mabagay na tungkol sa pera, kung kayang gamitin ang aking sakripisyo para mag-enjoy ng personal, ilan pa kaya ang katotohanang naghihintay sa akin sa harapan? Pagkatapos ng gabing iyon, hindi na ako nagtanong pa kay Ronnie ng kahit ano. May mga sagot na hindi na kailangang marinig ng malakas para maintindihan. Nagpatuloy ako sa trabaho, regular na nagpapadala ng pera, regular na nakaupo sa hapagkainan kasama ang pamilya ng asawa ko, ngunit sa loob ko ay hindi na payapa. Sa tuwing nakikita ko ang biyenan ko na nagbibigay ng utos ng walang arta, ang kapatid na lalaki na naglalaro ng walang pagod, ang kapatid na babae na nagbubukas ng bagong kahon ng delivery, laging parang may mabigat na nakalagay sa dibdib ko. Noong 5 buwan, nagsimulang mag-react ang katawan ko. Sa simula, masakit lang sa ibabang tiyan. Inisip ko na dahil masyadong stressed, hindi regular ang pagkain, nagpupuyat para sa mga account. Bumili akong gamot at nagpursige sa trabaho, ngunit habang tumatagal, lalong lumalakas ang sakit. Isang araw, habang nagpapresenta ako sa harap ng board, biglang kumirot ang tiyan ko ng matindi. Lumabas ang malamig na pawis sa likod ko. Kailangan kong humawak ng mahigpit sa gilid ng mesa para hindi ako mabuwal. Nakitang katrabaho ko na puti-puti ang mukha ko. Ate Maya, magpagamot ka na, huwag nang pigilan pa. Ngumiti ako ng pilit at nagsabi, sikmura lang ito. Ngunit sa totoo lang, takot akong magpagamot. Hindi dahil sa sakit na matutuklasan, kundi dahil alam ko na kung bumagsak ako, ang buong bahay na iyon ay magulong-magulo.
Nasanay na akong gawin ang sarili ko bilang haligi ang haligi na kapag nabali, gumuguho ang buong bubong. Ngunit nang talagang hindi na kaya, naintindihan ko na ang haliging iyon ay taurin na may laman at dugo. Kinabukasan umaga, nag-leave akong kalahating araw para pumunta sa ospital. Pagkatapos ng ultrasound, lab tests, at imaging, tinawag akong doktor sa consultation room. Matanda siya, mahinahon ang tinig ngunit seryoso ang mamata. May benign mass sa ibabang bahaging tiyan mo. Ang paunang resulta ay hindi pa nakakatakot, ngunit mabilis itong lumalaki. Kailangan kang ma-admit at maoperahan agad para maiwasan ang komplikasyon. Napaupo akong bigla sa mga salita. 2 salita operasyon ang nagparamdam sa akin ng kalamigan sa buong katawan. Mahinaon kong tinanong, "Delikado ba, Dok?" Ang doktor ay dahan-dahang sumagot, "Hindi komplikado ang operasyon, ngunit huwag kang magpabaya. Bago at pagkatapos ng operasyon, kailangan mong suportang pamilya. Pinakamahalagang magpahinga at iwasan ang stress." Naman namba, nang marinig ko yon, nanigas ang lalamunan ko. Magpahinga, suportang pamilya, 2 simpleng bagay para sa ibang tao ngunit para sa akin noon, nakakatawa, nang malungkot kung gaano ito kamahal. Pagkalabas ng ospital, matagal akong naupo sa bangko sa labas. Mainit ang araw ngunit malamig ang mga kamay ko. Hawak ko ang referral form para sa admission at tinititigan ang mga technical na salita. Lumabo ang paningin ko. Ayokong magpakita ng kahinaan, ngunit sa sandaling iyon, tunay na akong nag-aasam na may kasama sa tabi. Kahit may magsabing, "Huwag kang matakot, nandito kami." Iyon lang. Sapat na. Tinawagan ko si Ronnie. Ilang beses na rang sumabok ang telepono bago siya sumagot. Ang tinig niya ay parang naistorbo. "Ano ba?" Kinontrol ko ang sarili ko. "Ron, nagpagamot ako kanina. Sinabi ng doktor na may benign mass sa tiyan ko. Kailangan akong maoperahan agad." Tahimik ang kabilang linyang ilang segundo. Hinintay ko ang isang tanong na, "Masakit ka ba? O kaya pupunta ako diyan?" Ngunit ang sinabi niya ay, "Benign naman, malamang okay lang. Sundan mo ang sabi ng doktor sa pag-schedule." Hawak ko ang telepono, bumaksak ang puso ko. Nagpatuloy ako, "Pwede bang samahan mo ako sa araw nga admission ko?" Si Ronnie ay huminga ng malalim. Tingnan ko, marami ring nangyayari sa bahay ngayon. Nag-aalala rin si nanay sa mga gastusin. Ang magastusin na naman. Kahit na sinabi ko na malapit na akong operahan, ang unang naisip niya ay hindi ako. Nang gabing iyon, ikinwento ko sa buong pamilya habang kumakain. Maiksi lang ang sinabi ko na sinabi ng doktor na kailangan akong ma-admit at maoperahan sa susunod na linggo. Inayos ng biyenan ko ang isda. Narinig ang sinabi ko at nakunot no lang, "Mag-opera ka na, wala namang malaki riyan." Ang modern medicine ngayon, ilang araw lang, uwi na. Agad na nagtanong si Marites, "Makakagawa ka ba pagkatapos ng operasyon? Kasi kung matagal kang mag-leave, paano na ang gastusin sa susunod na buwan?" Nanigas ang lalamunan ko dahil sa tanong na iyon. Tumingin ako sa paligid ng hapagkainan. Walang nangsawi sa kanya. Walang nagsabing huwag na akong mag-alala sa pera. Kahit si Junjun ay nag-comment habang ngumainggay, "Pag-usapan mo yung insurance, mahal ng hospital bills na yon." Biglang naramdaman ko na parang nakaupo ako sa gitna ng isang silit na punong tao ngunit nanlamig sa loob ng aking katawan. Mula noon, inihanda ko ang lahat ng mag-isa. Ako mismo ang tumawag sa ospital para mag-schedule. Ako ang nagbayad na advance na hospital deposit. Ako ang nagayos ng trabaho para maibigay sa katrabaho abang wala ako. Kailangang mag-isip pa rin ako kung magkano ang dapat ilipat sa pamilya ng asawa ko para hindi sila maging maingay habang naka-admit ako. Sa pagbabalik tanaw ko, kahabag-habag ang sarili ko. Ako ang malapit ng maoperahan, ngunit ako pa rin ang nag-aalala sa buong pamilya. 3 araw bago ang operasyon, maaga akong nakauwi para kunin ang aking medical records. Pagdating ko sa pintuan ng sala, narinig ko ang masayang pag-usap ng biyenan ko at ni Marites. "Dalhin mo ang puting damit para maganda ang picture sa beach." Sabat ni Junjun, "May buffet ba ang hotel, nanay? Maganda ang tour na ito." Napatigil ako sa lugar ko.
Nasa mesa ay ilang printout ng itinerary ng bakasyon. Eksaktong tour para sa 7 tao na nakita ko sa transaksyon ng deposito. Pumasok ako at direktang tinanong, "Talagang maglalakbay kayo?" Tahimik ang lahat ng ilang segundo. Tumingin sa akin si Ronnie, ang mukha ay briefly na nagpakita ng kahihiyan, tapos nagsabi, "Oh, nakabook na iyon dati. Sobrang stressed ang lahat. Kailangan namin ng pahinga." Tumingin ako sa kanya, nanginig ang tinig ko kahit pilit na pinipigilan. Mau-opera na ako ngayong linggo. Iniwas niya ang mata ko. Alam ko, ngunit pagkatapos ng operasyon, mayroong doktor at nurse na mag-aalaga sa iyo. Ililipat kami ng ilang araw at nandun kami pauwi na kayo. Narinig ko ang mga salitang iyon at nanlamig ang aking gulugod. Ang lalaking tinuturing ko bilang asawa. Ang lalaking nangako na dadaan tayo sa kahirapan ng makasama. Ngayon ay nagsasalita tungkol sa pananatili ko sa ospital na parang pegpark ng kotse sa labas ng bahay. Tumingin ako sa bawat mukha sa sala, walang nahihiya, walang nagsasabing kailangang kanselahin ang biyahe. Nainis lang sila dahil ginulo ko ang masayang mood nila. Hindi na ako nagsalita pa. Bumalik ako sa kwarto at dahan-dahang sinara ang pinto. Sa unang pagkakataon sa nahabang panahon ng pagtitiis, isang malinaw na inisip ang lumabas sa aking isipan. Maling-mali ako mula pa sa simula. Mali ang pag-isip na sapat ang sakripisyo para mamahalin ka. Mali ang pag-isip na kung maging mabuti lang tayo sa tao, matututo rin silang maging maayos. Mali ang paggamit ng lahat ng lakas, kalusugan at tiwala para mapanatili ang isang bahay na mula pa sa simula ay hindi ka naman kailanman itinuturing na bahagi nito. Nang umaga ng aking admission, maganang ulan, kinuha ko ang maliit na maleta at dinala sa sala. Sa loob nito ay ilang maluwag na damit, mga medical record, gamot, at personal na gamit lang. Tuloy-tuloy ang pamumuhayng lahat sa pamilyang asawa ko. Ang biyenan ko ay nakaupo at nag-inom ng tsaa. Si Marites ay nagsusubok ng bagong sunglasses sa salamin. Si Junjun ay nakahandusay sa sofa at nagba-browse sa telepono. Walang nagtatanong kung handa na ako, kung takot ako, kung may kulang pa. Sinamahan ako ni Ronnie sa ospital. Sa buong biyahe, ang tanging tunok sa loop ng sasakyan ay ang windshield wiper na regular na tumatawid sa salamin. Nakaupong hawak ko ang folder ng medical record at siya ay paminsan-minsang titingin sa telepono na nakalagay sa holder. Alam kong tinitingnan niya ang messages sa family group kung ilan ang maleta, anong oras papunta sa airport, anong kainin pagdating dun. Ang tao ay naghahanda para sa bakasyon ng mas maingat kaysa sa paghahatid sa isang asawang malapit ng maoperahan. Pagdating sa pintuan ng ospital, huminto si Ronnie pero hindi niya pinatay ang makina. Binuksan niya ang likod, iniabot sa akin ang maleta at nagsabi, "Pumasok ka na at mag-process. Kailangan ko pang bumalik para samahan si nanay bumili ng ilang bagay." Mahinahon akong tinanong, "Hindi ka ba makakasama sa akin kahit sandali?" Nakunot no siya, parang may hinilingan akong labis. "Maya, matanda ka na, ang admission process. Wala naman namang malaki, nandun lang ako, mapapagod lang." Nakatayo ako sa ilalim ng awning ng ospital, hawak ko ang maleta, and ulan ay tumawid sa balikat ko. Tinitignan ko ang sasakyan ng asawa ko na lumayo, ang pulang tail light ay nagpapala sa loob ng ulap. Sa sandaling iyon, hindi ako umiyak. Marahil ay lumampas na ang kalungkutan sa luha. Naramdaman ko lang ang isang walang laman na espasyo sa aking puso na parang may huling pirasong pag-asa na dahan-dahan na kinuhang iba. Mag-isa kong pinunan ang form, mag-isa kong pinirmahan ang consent, mag-isa kong binayaran ang initial deposit. Ang staff nurse ay tumingin sa paligid at nagtanong, "Mag-isa lang po ba kayo? Saan ang kamag-anak para pirmahan kasabay ninyo?" Nginuso ko ang mangipin ko at sumagot, "Abala ang pamilya ko." Sa pagsasabi ng mga salitang iyon, nahiya ako para sa sarili ko. Hindi dahil may sakit, kundi dahil sa sandaling higit na kailangan ko ng kamay ng isang tao, kailangan ko pang mag-imbento ng dahilan para itago ang lamig ng asawa ko. Ang kwarto ko sa ospital ay may 4 na kama. Sa katabi ko,
Isang babae na mas matanda sa akin, nagpa-operasyon ng thyroid, ang asawa niya ay nagbabalat ng mangga, ang anak niya ay nag-ayos ng damit niya. Sa kabilang kama, isang babae na malapit ng manganak, hawak ng kanyang nanay, ang kanyang kamay at patuloy na nagbibigay ng tagubilin. Nakaharap ako sa dingding, nakikinig sa mapagmahal na mga salitang hagot na iyon, naninigas ang lalamunan ko. Nang sandaling iyon, naramdaman ko ang buong bigat ng lahat. May mga bagay na normal para sa ibang tao, ngunit para sa akin ay mahal-mahal na hanggang sumasakit. Nang hapon ng araw na iyon, tinawagan ko si Ronnie. Maraming rings bago niya sinagot, at sa kabilang dulo ay maingay nagsasalita, tumatawa, tumatagal ng maleta, at ang biyanan ko ay nagmamadaling bumili ng kung ano-ano. Tinanong ko, "Nasaan ka?" Mabilis siyang sumagot, "Sa mall kami kasama si nanay, konting mamili lang." Ilang sandali akong tahimik, tapos nagsabi, "Bukas ang operasyon ko, hindi ba pwedeng ipospone ang biyahe?" Tumigas ang linya ng ilang segundo, tapos nagsalita si Ronnie, mababa ngunit malamig ang tinik, "Nabook na ang tickets, nakadeposit na ang hotel, mawawalan ng pera kung kanselahin. Huwag ka na mag-isip ng ganyan." Pagkatapos ng operasyon, may doktor at nurse na, makakabalik kami bago mo pa maabot na lumabas. Hawak ko ang telepono ng mahigpit. Sa buhay ng isang tao, may mga salitang hindi kailangang malakas para hindi malimutan magpakailanman. Ang mawawalan ng pera nga asawa ko ay isa sa mga iyon na hindi ko malilimutan kahit kailan. Nagtanong pa ako, na parang sinaktan ko pa ang sarili ko. Mas mahalaga sa iyo ang tiket kaysa sa akin. Huminga ng malalim si Ronnie, ang tinig ay nawawalan ng pasensya. "Huwag kang maging bata. Sobrang tagal ng stressed ang lahat. Ilang araw na bakasyon para makapahinga. Nagpapakita ka na lang na parang inabandona ka." Tuminawa ako ng mahinahon. "O, baka tama ka, nagmamalabis nga ako." Pagkasabi ko, binaba ko ang tawag. Nang gabing bago ang operasyon, hindi ako makatulog. Masakit pa rin ang tiyan, may konting hapdi ang IV sa kamay ko. Binuksan ko ang telepono at makikita si Marites na nagpost ng mga larawan. Nandun sila sa airport, naka-check-in na. Ang biyenan ko ay nakamalawak na sombrero. Si Junjun ay sumisigaw ng dalawang daliri sa isang ngiti. Nakatayo si Ronnie sa gilid habang hinahawakan ang maleta. May mahinahon at magaang na ngiti sa mukha-mukha ng isang taong nakawala sa bigat. Ang caption ay, "Matapos ang mga mahabang pagod, self-reward ng ang pamilya." Self-reward. Dalawang salitang iyon ay parang sinabunot ang huling hininga sa aking dibdib. 5 buwan, pinakain ko sila, binayaran ang utang para sa kanila, tiniis ang lahat para sa kanila. Habang nakatihaya ako sa ospital bago ngang operasyon, ginagamit nila ang perang aking pinahirapan para magdiwang. Matagal ko itong tinitignan, tapos dahan-dahang sign safe ang larawan, hindi dahil sa pangungulila, kundi dahil alam ko na isang araw ay kailangan ko ito bilang katibayan ng kalupit-lupitan na itinuturing nilang normal. Nang gabing iyon, binuksan ko ang laptop at pinasukan ang savings file na nakaimbak sa cloud. Idinagdag ko muli ang bawat transaksyon, pagkain, pamimili, pinapadala kay Tatay Ramon para sa utang mula sa shared account. Ang huling numero na lumabas ay nagpapalamig sa akin ng buong katawan. Halos 500-600 ribu sa loob ng 5 buwan. Tinitignan ko ang numerong iyon, tapos tumingin sa paligid ng malamig puting kwarto en ospital at biglang naging malinaw ang lahat, malinaw hanggang sa masakit. Natawa ako, isang mapait, kulang palat na ngiti, walang ni katiting na kasiyahan. Hindi pala ako miyembro ng pamilya. Nasabi ko sa sarili ko sa gabi, isa lang akong pinakukunan ng pondo. Hindi na ako lalo pang nasaktan ng nga salitang iyon, parang isang gunting na pumutol sa huling lubid na nagtatali sa akin sa pamilyang iyon. Bandang alas 11 gabi, tumawag ako sa lumang kaibigan na si Attorney Ben Santos, espesyalista sa civil at financial law. Sumagot siya, ang tinig ay antok pa rin. "Maya, may nangyari ba?" Tinitingnan ko ang ife drip sa tabi ko at ang tinig ko ay kalmado ng kaibang-kaiba. "Ben, kailangan kong tulong mo."
Gusto kong suriin ang lahat ng financial transactions sa loob ng kasal, ang mga pinadala sa pamilya ng asawa ko, at ang shared account na ginamit ng hindi naayon sa layunin. Ilang segundo na katahimikan sa kabilang dulo, tapos nagtanong siya, sigurado ka na ba? Sumagot ako, hindi ko pa naitanong ito ng may ganito kasigasig. Bago ako maghangap, ipinadala ko sa kanya ang buong spreadsheet, screenshots ng statements, mga text ng money transfer, at ang airport check-in photo ng pamilya ng asawa ko. Pagkasend, ibinaba ko ang telepono at biglang mas lumuwag ang dibdib ko. Hindi dahil wala ng sakit, kundi dahil nagsimula na akong humakbang palabas na sakit na iyon. Bago ang huling pagsara ng pinto ng operating room, nagawa ko pang gumawa ng isa pang huling bagay. Malamig na ang mga kamay ko at nagsimula na akong manginig dahil sa premedication, ngunit ang isipan ko ay nananaring limpyo. Nagpadala ako kay Ben ng isang voice recording na naingatan ko ng matagal, ang bahagi ng pag-usap ng biyenan ko sa telepono. Hayaan muna nating matapos ni Maya ang pera ngayong buwan, tapos mag-isip na tayo. Nagpadala rin ako ng isang maikling mensahe, kung may mangyari sa akin, ipahayak mo ang lahat. Si Ben ay nagsagot ng halos kaagad. Mag-relax ka at mag-focus sa operasyon. Mula ngayon, huwag mong burahin ang kahit ano. Mahalaga ang lahat ng data. Binasa ko iyon, inlock ang screen. Sa sandaling iyon, tinanong ng anesthesiologist, handa ka na ba? Tumango ako. Ang mga mata ay nakatingin sa maliwanag na ilaw sa kisame. Ang puso ko ay walang laman ngunit hindi natakot tulad ng kagabi. Habang ang gamot ay kumakalat sa aking katawan, naisip ko si Ronnie hindi sa pamamagitan ng pagmamahal kundi sa pamamagitan ng isang napakalalim na pagkaestranyo. Ang lalaking humawak ng aking kamay sa kasalan, ang lalaking nagsabing sa sakit at kalusugan, makasamang dadaan, ay ngayon sa isang lugar sa karagatan, marahil ay kumukuhang larawan, kumakain, nagtutuwang kasama ng mataong tinanggap nila ang akin bilang kanilang pondo. Ang huling iniisip ko bago ako nawalan ng malay ay pagkatapos ng operasyong ito, kailangang mamuhay akong naiba. Nang gumising ako, ang unang narinig ko ay ang pantay-pantay na tunog ng mga makina at ang tunog ng mga gulong ng trolley sa labas ng hallway. Matuyo at masakit ang lalamunan ko, masakit ang tiyan, mabigat ang buong katawan. Nakbukas akong kamata. Nakapalihit tingin sa palihit, isang nurse lang ang nagsicheck na hufar. Walang asawa, walang biyenan, walang kahit sino na nagtatawag ng sarili nilang kamag-anak. Nakita nurse na gising na ako at mahinahon siyang nagsabi, "Ma'am, tapos na po ang operasyon, maayos ang lahat. Huwag kayong gumalaw ng matindi." Tumango ako ng bahagya at hindi ko inaasahang bumaksak ang luha. Hindi dahil sa hapdingang sugat, dahil sa kalungkutang biglang dumating ng walang babala. Sinasabi ng mga tao na kahit gaano kakatatag ang isang babae, kapag nakaiga sa kama ng ospital, nanyanay na may taong nakaupo sa tabi. Wala akong sinuman. May maliwanag na ilaw na malamig at amoy ng disinfectant lang. Sandali pa, ibinalik ng nurse ang aking telepono. Pagbubukas ko, puno ito ng mga notifications, hindi mga mensaheng nagtatanong kung okay ako, kundi mga larawan sa family group. Nagpost si Marites ng mga larawan ng buong pamilya na kumakain ng seafood. Lobster, steamed crab, grilled shellfish, puno ang mesa. Ang biyenan ay ngingiti ng maluwag. Si Junjun ay hawak ang baso ng juice, nakatawa ng malakas. Si Ronnie ay nakaupong may suot na puting polo shirt na bukas ang kwelyo. Ang hitsura ay magaan mukha ng isang taong nakalaya mula sa isang bigat. Nasa ibabang larawan, nakpadala si Marites. Ang ganda ng dagat dito, nakakamiss si Maya na hindi nakasama. Tinitignan ko ang salitang iyon ng matagal, masakit pa rin ang tiyan, may IV needle pa sa kamay ko. Ngunit natawa ako, isang tawa na bawat na parang mapait na basag, na pinagsabihan ko pa ang aking sarili. Ginagamit nila ang aking pera para magdiwang habang bumaba lang ako mula sa operating table. Nang hapon na iyon, tumawag si Attorney Ben. Ang tinig niya ay mas seryoso kaysa dati. "Maya, nakita ko na ang mga dokumento. May problema talaga. Maraming transaksyon mula sa shared account ang ginamit ng hindi para sa layuning sinabi nila.
Ilang halaga ang maaring ituring na misappropriation ng personal property, lalo na kung mapapatunayan na pinakain ka ngang maling impormasyon tungkol sa utang. Nahiga akong tahimik habang dinaabsorb ko ang bawat salita, parang binabalik ng katinuan ko ang buong katawan ko. Nagpatuloy siya. Hindi pa natin dapat gawin ang malaking hakbang ngayon. Kapag mas kalmado ka, mas maraming butas ang lilitaw sa kanilang kwento. Habang mas kalmado ka, lalo silang magpapakitang kamalian. Tinitignan ko sa labas ng bintanang kwartong ospital kung saan ang hapon na araw ay dahan-dahang bumababa sa dingding ng katapat at nagsabi ng dahan-dahan, "Hintayin na muna." Hindi pa ako nagmamadali. Gusto kong hayaan silang lumakad papunta sa bitag. Sa pagsasabi ng mga salitang iyon, naramdaman ko na nagbago na ako. Hindi na ako ang maya ng ilang buwan na nakalipas, na nag-isip na ang pagtitiis ay paraan para mapanatili ang pamilya. Hindi na rin ako ang babaeng nakahiga at umiyak dahil pinabayaan ngang asawa. Pagkatapos ngang isang operasyon, pagkatapos ng pisikal na sakit, ang bumangon sa aking loob ay hindi kahinaan isang malamig at tahimik na katahimikan. Hiniling ko sa nurse na tulungan akong makakuha ng kopya ng lahat ng hospital billing records, mga resibo ng deposito at isang dokumento na nagpapatunay na mag-isa kong ginawa ang admission process. Medyo nagulat ang nurse. "Kailangan ninyo ngayon, ma'am." Ngumiti ako ng bahagya. Sa hinaharap, baka kailangan kong patunayan ang ilang bagay. Tumingin siya sa akin ng ilang segundo, baka naunawaan niya ang labo-labo. Tapos mahinahon siyang nagsabi, "Tatanungin ko ang accounting office para tulungan kayo." Nang hapon na iyon, nag-text si Ronnie walang tawag, walang tanong kung masakit ba, isang maikling mensahe lang, "Tapos na operasyon, kung okay na, mag-grab ka na papuesto." Malamang hindi pa kami makakabalik agad. Binasa ko at binasa uli ang mensaheng iyon. Alam ko nang walang awa si Ronnie, ngunit hindi ko inaasahan na makakarating siya sa ganitong antas ng walang pagpapahalaga. Isang asawang katatapos lang ng operasyon, hindi pa kayang umupo ng mag-isa at sinabihan siyang mag-grab pauwi. Kung dati ito, marahil ay umiyak na ako, magtanong kung bakit siya ganyan, ngunit nang sandaling iyon, ayoko na itanong pa. May mga tao na hindi na kailangang husgahan pa dahil ang paraan ng kanilang pagtrato sa iyo ay sapat ng sagot sa lahat. Nagpadala lang ako, okay na ako, pag-send, in-off ko ang notifications ng family group. Sa tahimik na kwartong ospital, ang aircon ay regular na humuhuni, ibinaba ko ang telepono sa tabingang unan, isang kamay ay malambing na nakapatong sa sugat, ang mata ay nakatingin sa kisame. Naroon pa rin ang sakit, ngunit kaibang-kaiba mas maliwanag ang loob ko kaysa dati. Nilampasan ko na ang pinakamahina kong sandali ng mag-isa, kaya mula ngayon, hindi na sila kailangan. Nang gabing iyon, hindi ako masyadong nakatulog ngunit sa tuwing gigising ako dahil sa sakit, maisip ko ang malarawan sa dagat, ang malamig na mga salita, ang nga pera na nawala sa katahimikan. Lahat ay nagtatabi na nagbibigay ng isang malinaw na linya. At sa dulo ng linyang iyon, alam ko kung ano ang gagawin ko. Hindi ko na gustong humingi ng mabuting pagtrato, hindi na rin kailangan ko ng pekeng tahanan. Mula sa kamangang ospital na ito, mula sa sugat na ito, nagsisimula akong maglarong bagong laro, isang larong sa pagkakataong ito, hindi na ako ang naabusong tao. Nakalabas ako sa ospital ng isang araw na mas maaga kaysa inaasahan. Ipinagbilin ng doktor na magpahinga at huwag masyadong gumalaw. Tumango-tango akong mabuti. Ngunit sa loob ko ay may sarili na akong plano. Hindi ko ipinaalam kay Ronnie, hindi rin ako nag-message sa family group. Gusto kong makita kapag hindi sila handa, paano sila mag-react kapag biglang nakita nila akong bumalik. Nang hapon na iyon mag-isa kong tumawag ng grab pauwi. Sa tuwing may konting salpok ang sasakyan sa mga butas ng kalsada, sumasakit ang sugat, ngunit nangalagas ng ngipin ako. Ang sakit na iyon ay hindi nagpahina sa akin. Nagpaalala ito sa akin na lumabas na akong isang operasyon ng mag-isa. At kung kaya ng tao ang kalungkutan sa kama ng ospital, wala nang mahalagang sabihin ang ilang masamang salita ng pamilya ng asawa.
Pagbubukas kong pintuan at pagpasok, ang buong pamilya ay nakaupo sa sala. Ang mga maleta mula sa bakasyon ay nakatayo pa sa sulok. Ang mga gift box ay nakakalat sa sahig. Ang amoy ng sunscreen at tuyong seafood ay nagalo sa simoy ng hangin, isang kakaibang amoy na sabay estranyo at nakakainis. Ang biyenan ko ay nagre-review ng mga larawan sa telepono. Si Marites ay nagbubukas ng kahon ng pasalubong. Si Junjun ay nakahandusay sa sofa. Si Ronnie ay nakaupo at uminom kutubig, mukhang isang taong katatapos lang business trip. Nang makita nila akong nakatayo sa pintuan, napatigil ang lahat ng ilang segundo, hindi dahil sa kasiyahan, kundi parang nagulat dahil ang isang bagay na dapat ay nandun pa sa ospital ay biglang lumabas sa kanilang harapan. Ibinaba ni Ronnie ang baso, tanong ng walang pagmamalasakit, "Bakit nandito ka na? Akala ko bukas pa ang discharge." Hinila ko ang maleta at mahinahon akong nagsabi, "Sinadyang pahina ang tinik, pinabayaan na akong doktor, pero masakit pa rin ng husto, marahil kailangan kong mag-leave ng medyo matagal." Sa sandaling lumabas ang mga salitang iyon, biglang nagbago ang atmosfera ng silid. Ang ngiti ng biyenan ko ay namatay. Tumingin si Marites sa akin ng may pagtatanong, kahit si Junjun ay ibinaba ang telepono. Malinaw na nakita ko iyon. Nang sinabi kong masakit, hindi sila nag-aalala. Ngunit nang sinabi kong baka mag-leave ako, agad silang nagtense. Ang biyenan ko ay malakas na ibinaba ang telepono sa mesa. Ang tinik ay lumulamig. "Mag-leave? Anong klaseng mag-leave? Pinalabas ka ng ospital, ibig sabihin okay ka na naman. Wag kang mag-overreact." Dahan-dahan akong dumikdik sa dingding, hawak ang tiyan, sinadyang magpakitang higit pang pagod. Ipinagbilin ng doktor na magpahinga ng ilang linggo. Natatakot ako na kung agahan ko ang pagbabalik sa trabaho, maapektuhan ang aking kalusugan. Tumingin sa akin ang biyenan mula ulo hanggang paa, hindi nakatagong pagkadismaya sa mga mata. "Kung hindi ka magtratrabaho, saan galing ang pera para sa buong bahay? Pag-isipan mo pagkain, kuryente, tubig, utang sa bangko. Lahat iyon ay naghihintay. Matanda ka na. Hindi mo pwedeng humiga agad kapag medyo pagod ka." Narinig ko ang bawat salita at unti-unting lumalamig ang loob ko, ngunit nakayuko pa rin ako ng tahimik. Si Junjun ay biglang umupo ng tuwid, ang tinig ay puno ng galit. "Huwag kang magpanggap na may sakit para makaiwas sa responsibilidad. Kahit sino ay nakakasakit minsan, nasa opisina ka naman, hindi ka naman nagbubuhat ng mabibigat na bagay, bakit pa kailangan ng matagal na pahinga?" Tumingin ako sa kanya, isang lalaking malusok at walang trabaho, ilang buwan nang nabubuhay sa aking pera, ngayon ay nagtuturo sa akin ng responsibilidad pagkatapos ko lang ng operasyon. Kung noon pa ito, siguro ay mababara sa galit. Ngunit ng araw na iyon, dahan-dahan lang akong naglagay ng kamay sa bulsang diaket at pinindot ang record button ng telepono. Si Marites ay hindi rin nagpabaya. Habang kumakain ng pasalubong, nagsabi siya ng kalahating biruan, "Sa totoo lang, nakakaproblema rin ang ganyan para sa lahat. Nagpunta kami sa bakasyon para makarelax. Kung nandito ka at malungkot ang mukha mo, sino ang makakarelax?" Natahimik sandali ang buong silid pagkatapos ng salitang iyon. Kahit si Ronnie ay mukhang nakarinig ng kakaiba, ngunit wala pa ring nagsalita. Tinanaw ko ng diretso si Marites. "Ibig sabihin, umalis kayo para sa bakasyon dahil nakakadismaya kayong nakita akong may sakit?" Si Marites ay bahagyang nayamot ngunit patuloy pa rin. "Hindi iyon ang ibig sabihin ko. Ngunit stress din ang lahat. Hindi lang ikaw ang pagod dito." Dahan-dahan akong tumango. "Kaya, ang pera ko ay ginamit ng lahat para maglakbay. Hindi ba?" Bumulaga ang hangin sa silid. Sa pagkakataong ito, hindi na ako nagsalita bilang manugang, hindi na rin sa mahinahon at malambot na tono na gaya ng dati. Ang biyenan ko ay nangapal ng ngumiti, parang sa wakas ay nawalan na ang pasensya sa pagiging mabait. "Pinadala mo na ang pera, pera na ang lahat iyon. Walang gumagastos para sa sarili dito. Ang bakasyon ay sama-sama, hindi lang isa ang nag-enjoy." Tinanong ko ulit, "Pera ang lahat, ngunit bakit mag-isa akong nandun sa ospital?"
Nanigas ang biyenan kong sandali, tapos nagalit. Huwag mong gamitin ang sakit mo bilang pamumuri, nakakatayo ka naman at nakakapagsalita pa, hindi ba iyon sapat? Lumingon ako kay Ronnie, gusto ko pang makita kung ano ang sasabihin niya nang insulto ang kanyang ina sa kanyang asawa pagkatapos lang ng operasyon. Ibinaba niya ang baso, hinagod ang temple niya at nagsabi, sige na, tigil na ang lahat. Maya, umakyat ka na at magpahinga. Ang usapin ni Kapera ay pag-usapan na lang natin mamaya. Nangiti ako ng bahagya. Tama, pag-usapan na lang ang pera mamaya, ngunit ang aking kalusugan walang nakpag-isip ngang maga para doon. Walang sumagot. Sa kanilang mamata noon, hindi na ako ang babaeng katatapos lang ng ospital. Isa lang akong pinakukunan ng pondo na nanganib na huminto. Ang reaksyong iyon ang nagpakita sa akin ngang lahat ng mas malinaw kaysa dati. Dahan-dahan ko hinilang pabalik ang maleta patungo sa kwarto. 3 hakbang na lumakad, huminto ako at lumingon sa buong pamilya isang beses pa. Ang biyenan ay masungit pa rin. Iniwas ni Marites ang mata ko. Si Junjun ay nagbubulong-bulungan ng may galit. Si Ronnie ay nakayuko at nakatingin sa telepono. Ang bawat mukha, ang bawat salita, lahat ay nandun na sa recording. Pagpasok sa kwarto, sinara ko ang pinto, sumandal sa loop at dahan-dahang huminga dahil sa sakit ngang sugat. Ngunit ngayon, hindi na ako naramdamang malungkot. Binuksan ko ang telepono, sinuri ang voice recording buo pa at ipinadala agad kay Ben na may isang linya. Nagsalita na silang lahat. Ilang minuto pa lang sumagot siya. Okay, hayaan silang mag-isip na mahina ka. Ang taong nawawalan ng bantay ay laging nagpapakita ng pinakamaraming bagay. Ibinaba ko ang telepono, tumingin sa pamilyar na kama na ngayon ay parang malamig ng kakaiba, ngunit hindi na ako takot. Dahil alam ko na mula sa sandaling walang kahihiyang binikas nila ang masalitang iyon, sarili na nila ang pumirma sa kanilang sariling hatol. Kinabukasan ng umaga, bago pa man mulat ang buong pamilya pagkatapos ng bakasyon, nakaupong nasa harap na ako ang laptop sa silid trabahuan. Masakit pa rin ang sugat, sa tuwing yuyuko ay sumasakit ang tiyan. Ngunit mas limpyo kaysa dati ang isipan ko. Binuksan ko ang bawat banking app, bawat linked account, bawat supplementary card na dating naibigay ko kay Ronnie para pamahalaan. Ang madaliri ko ay dahan-dahan sa keyboard, ngunit ang bawat kilos ay tiyak. Ang unang ginawa ko ay ilok ang lahat ng access sa shared account, nakansela ang supplementary cards, ibinalik sa 0 ang transaction limit, binago ang password. Ang 2-factor authentication ay inilipat lahat sa aking personal na numero. Nagpadala rin akong written request sa bangko na huminging review na lahat na hindi normal na transaksyon sa loob na nakaraang 5 buwan, lalo na ang magastusin na hindi para sa household. Nang pinindot ko ang huling confirm button, umupo akong tahimik ng ilang segundo. Hindi dahil sa pagsisisi sa pera, kundi dahil naramdaman ko ang pagkakabalik ng huli sa sarili ko. Dati ay nag-isip ako na ang pera sa lupang kasal ay hindi dapat pag-ingatan ng masyadong maikting. Natakot akong tawaging selfish, natakot na mapunang pamilyang asawa na nagtatagong pera, natakot na malungkot ang asawa, ngunit ang pagiging palakat na iyon ang nakpalit sa akin ng isang kaban na walang kandado. Kahit sino ay pwedeng kumuha ang kahit ano, at ako ay dapat natahimik lang at kumita ng higit pa. Bandang tanghali, nagsimulang mag-vibrate ng tuloy-tuloy ang telepono ko. Ang unang tawag ay mula kay Marites. Tinitignan ko ang screen, hinayaan itong tumunog hanggang matapos, hindi ko sinagot. Sumunod si Junjun, tapos ang biyenan, tapos si Ronnie. Patuloy ang mga text messages. Bakit hindi na makagamit ang card? May error ba sa account, Maya? Anong ginawa mo? Tinanggihan ang transaction. Binabasa ko ang bawat linya, kalmado nang hindi ko inaasahan. Bandang 12:00. Tumawag ulit si Ronnie. Sa pagkakataong ito, sinagot ko na. Bago pa ako makasalita, sumigaw na siya, anong ginagawa mo? Bakit na block ang account? Si nanay ay nasa grocery, hindi na makabayad. Nakaupo akong nakasandal sa upuan, tinitiknan ang labas ng bintana. Mahinahon ang tinig ko,
Hindi naman ito nakakainsulto, Ron. Mula ngayon, kung sino ang gumagastos, siya ang kumikita. Tahimik ang kabilang dulo ng ilang segundo, tapos nagmatigas ang tinik ni Ronnie. Huwag mong gawing puerile, iyon ay perang mag-asawa. Nangiti ako ng mapait, perang mag-asawa na ako lang nag-isang nagdedeposito at lahat ng pamilya mo ang nag-aabot. Ganun ba ang tinutukoy mo sa mag-asawa? Huminga ng malakas si Ronnie, malinaw na nagpipigil ng galit. Maya, hindi ka maayos ang isipan dahil bago ka palang gumaling. Uwi ka at pag-usapan natin. Sumagot ako. Maayos naman ako. Dahil nga maayos, nagagawa ko ito. Nang hapon na iyon, bumaba akong muli sa sala. Nakaupong naghihintay ang buong pamilya, parang hukuman ang hugis nila. Ang biyenan ko ay mapula ang mukha. Hawa ang naka-reject na card at malakas na ibinaba sa mesa. Manugang na naglalok ng perang pamilyang asawa. Anong tawag mo sa bahay na ito? Kumita kang counting pera at nagmamataas. Si Junjun ay nakatayo sa likod. Ang mukha ay puno ng galit. Toto, nandito ka lang namin pinabuhay at nagtatangkilik ka pa. Kung wala ang pamilyang ito, palagay mo ba mapabuhay mo ang sarili mo? Tinitingnan ko siya, halos napatawa sa kawalang hiya. Isang lalaking walang trabaho, nabubuhay sa aking pera, ngayon ay nagtuturo sa akin ng responsibilidad habang katatapos ko lang ng operasyon. Dahan-dahan akong umupo sa upuan sa harap nila, sinadyang panatilihing tuwid ang likod kahit masakit ang sugat. Nandito lang pinabuhay. Paulit-ulit ko ito. Sa loob ng 5 buwan, sino ang nagbuhay sa kanino? Nanigas si Junjun ngunit nagpursige pa rin. Manugang ka, may responsibilidad ka. Tumango ako. Sige. Pag-iusapan ang responsibilidad. Ibinaba ko ang folder sa mesa, binuksan, at inilabas ang isang makapal na papel. Bawat pahina ay detalyadong breakdown ng gastusin araw-araw, per item, per person. Pagkain, pamimili, pinadala kay Tatay Ramon, nakabook na bakasyon, kainan, cosmetics, gaming equipment. Ang bawat numero ay nakaayos, malinaw, malamig parang mga saksak na nagbubunyag ng katotohanan. Itinulak ko ang makapal na papel patungo sa biyenan ko, halos 600,000 sa loob ng 5 buwan. Hindi pa kasama rito ang aking pagsisikap, kalusugan, at manggagabing nagpuyat para alagaan ang pamilyang ito. Tingnan ninyo kahit aling item ang imbento ko, ay cross out ninyo. Binago-bago ngang biyenan ko ang ilang pahina. Ang ekspresyon ay nagbabago. Nakita ni Marites ang kanyang pangalan sa napakaraming item ng cosmetics at damit, dali-daling lumayo ang tingin. Kinuha ni Ronnie ang makapal na papel, ang tinig ay bumaba. Anong ibig sabihin nito? Parang maestranyo tayo sa isart, isa kapag binibilang mo bawat sentimo. Tinitignan ko siya ng matagal. Nang nakahiga ako sa ospital ng mag-isa, itinuring mo ba akong asawa? Nang dalhin ng buong pamilya, ang aking prangkinita sa bakasyon, may naramdaman ba ng isa man sa inyo na miyembro akong pamilya? Kung itinuturing na ninyo akong estranyo ang pakikitungo sa akin, mula ngayon, ang pera ay dapat ding malinaw tulad ng sa estranyo. Tahimik ang buong silid. Nais pang sabihin ngang biyenan ko ang isang bagay, ngunit nangatal ang labi niya at hindi lumabas sa salita. Si Junjun ay hindi na nagrereklamo. Si Marites ay nakayuko at tinitingnan ang kuko. Si Ronnie naman ay kumuskos ang makapal na papel hanggang kulubot ang gilid. Alam ko na nagagalit sila, ngunit sa pagkakataong ito, ang kanilang galit ay hindi na nakakatakot sa akin. Isinakop ko ang bawat pahina at inilaga ng maayos sa folder. Bago tumayo, dahan-dahang nagsalita, mula ngayon, hindi na ako maglilipat ng 1 sentimo ng walang malinaw na dokumentasyon. Sino ang kailangan ng panlabas na gastusin, siya ang kumita. Sino ang gustong maglagbay, siya ang magbayad. Sino ang mayutang, siya ang managot. Hindi na ako ang ATM, nagpamiyang ito. Pumalo ang biyenan ko sa mesa, ang tinig ay lumulaw. Itutulak mo ang buong pamilya sa kabilang bangis. Lumingon ako at tumingin sa kanya. Tahimik na sumagot, hindi, nanay. Isinasara ko lang ang pintuan na napakaraming beses na pinasukan ng lahat ng walang kahihiyan. Nang masabi ko iyon, umahon ako.
Sa aking likod ay isang katahimikang mabigat na halos hindi mapagandaniyahan ang hangin. Nag-isip sila na nakalok lang ang account para pagbabantayin sila ngunit hindi pa nila alam na habang nagmamadali silang gusto ng pera, ang bangko ay nagsimula nang mag-review ng bawat transaksyon. At iyon pa lang ang unang hakbang. Ang katahimikan sa bahay ay tumagal ng eksaktong 2 araw. Sa 2 araw na iyon, walang nangahas pang mag-order ng pagkain, walang nagbanggit ng pamimili, at walang nagsalita sa akin sa dating mapanuring tono. Ngunit alam ko hindi dahil sa pagsisisi iyon, katahimikan iyon nga naghihintay kung talagang tatapusin ko ito o hindi. Nang umaga ng 3 araw, opisyal na nagpadala si Attorney Ben ng legal notice sa bawat miyembro ng pamilya ng asawa ko. Malinaw ang nilalaman, hinihingi ang pagpapaliwanag ng mga pera na ginamit mula sa shared account, ang mahalagang personal na naipagpadala mula sa akin sa ilalim ng dahilang pagbabayad ng utang at hinihingi ang reimbursement ng ma-item na malinaw na ginamit ng hindi para sa layuning sinabi nila. Ang liham ay walang malakas na banta ngunit ang bawat linya ay mas malamig at mas matalim kaysa kahit anong away. Nang tanghaling iyon, halos sumabog ang buong pamilyang asawa ko. Ang biyenan ko ay hawak ang papel, ang mukha ay puting-puti at nagpula-pula. Nagtakbo siya pataas sa kwarto ko at bagbugin ang pinto. Maya, lumabas ka dito. Talaga bang magsasakdal ka sa buong pamilya? Binuksan ko ang pinto at tumingin sa kanya ng mahinahon. Hindi ako nagsasakdal sa sinuman, nanay. Humihiling lang ako na ipaliwanag kung saan napunta ang aking pera. Nanginig ang biyenan ko sa galit. Ang perang iyon, pinakuha mo sa pagpapakasal sa anak ko. Nakatira ka sa bahay na ito, may pagkakaiba pa ba ang pera mo sa pera ng bahay? Tumingin ako sa kanya at dahan-dahang sumagot, "Oh, mula nang gamitin ng lahat ang perang iyon para lumakbay habang nandun ako sa ospital, natutunan ko ng bumukod-bukod." Huminga siya para magsalita ngunit wala nang lumabaski. May mga katotohanan kapag tinawag ng tama ang pangalan, hindi na makapagdepensa pa ang tao. Si Junjun naman ay ibang-iba ang reaksyon. Kinuha niya ang larawan ng legal notice at ni-post sa group ng kaibigan, nagpadala rin sa family group, nagtatangka ang manugang na gamitin ang batas laban sa pamilya. Ngunit wala pang 1 oras, nagpadala si Ben ng isa pang babala tungkol sa pagpost ng personal na impormasyon at maling akusasyon. Agad binura ni Junjun ang post. Sa unang pagkakataon, ang bugoy na kapatid ng asawa ko na laging malakas ang bunganga ay tahimik na parang may nakalok sa kanya. Sa proseso ng review, natuklasan pa ni Ben ang isang bagay na mas seryoso. Ang kumpanya ng biyenan ko ay hindi lang naksara dahil sa talo sa negosyo gaya ng sinabi nila. May ilang financial reports na hindi normal ang pagbabago, may mga kita na hindi nakadeclare ng buo, may ilang loans na nasa pangalan ng kumpanya ngunit ang pera ay napunta sa personal na account. Lalo na ang utang sa bangko na ginamit nila para pilitin akong magpadala ng tuloy-tuloy, hindi akma ang aktwal na sitwasyon ng loan. Tinawagan ako ni Ben ng gabi, ang tinig ay mabagal. "Maya, hindi na ito simpleng away ng pamilya. Kung gusto mo, doon ka matitigil sa kahilingang ibalik ang pera. Ngunit kung mag-file tayong karagdagang dokumento, maaring tumingin ang autoridad sa mga senyales ng financial fraud, tax evasion, at paggamit ng maling impormasyon para makuha ang ari-arian." Nakaupo ako sa mesang trabahuan. Sa harap ko ay isang pinalamig na tasang tsaa. Matagal akong tumahimik. Inisip ko na ang kailangan ko lang ay maibalik ang pera, putulin ang pang-aabuso, at lumayo. Naunit naalala ko ang pagiga sa ospital ng mag-isa. Naalala ko ang text na mag-grab ka na lang. Naalala ko ang seafood party sa dagat. Ang sinabi ng biyenan na mag-opera ka na lang. Kung hihinto ako dahil sa lambot ng puso, malamang ay palagi nilang isipin na madali akong mandamaan. Tinanong ko si Ben, kung mag-file tayo, saan mapupunta ang lahat? Sumagot siya, depende sa resulta ng verification. Ngunit siguradong kailangang ipaliwanag nila at ngayon, hindi na sapat ang luha o ang salitang mag-anak tayo. Kinabukasan ng umaga,
Pinirmahan ko ang lahat ng dokumento at ini-submit ang buong file, bank statements, spreadsheet, recordings, medical billing, bank notifications at mga dokumento ng dating kumpanya. Lahat ay nakaayos ng maayos. Nang may lumabas na papel na sumakla sa paghingingang paliwanag mula sa pamilya, ang bahay na dati ay maingay sa tawanan, sa sisi, sa pag-utos, ay biglang naging tahimik tulad ng may itim na ulap na nakabitin sa itaas ng lahat. Walang nangahas pang banggitin ang paglibutin, pamimili o ang responsibilidad ng manugang. Sa tuwing tumutuktok ang telepono, nagulat ang biyenan ko. Sa tuwing may kumakatok sa pintuan, naktatinginan ang lahat na parang naghihintay ng kalamidad. At ang katakutan nila ay dumating. Nagsimulang mag-verify ang mga ahensya ng mga dokumento and dating kumpanya ni Tatay Ramon. Ang mapapeles na dati ay sinasabing maayos na ay isa-isang inihambing. Ledgers, contracts, corporate loans, personal account transfers, lahat ay hindi na nananatili sa mga makulimlim na paliwanag ng pamilya, kundi nasa mesa ng mga eksperto. Nang hapon na iyon, kinausap si Tatay Ramon. Bago umalis, nagpakita pa rin siyang kalmado na suotan ng maayos na puting polo, nakaayos ang buhok, nagsabi pa sa biyenan ko, wala naman iyon, kung may tanong sila, sasagutin ko. Ngunit ang makamay niya ay nanginik nang itatali ang butones ng polo. Nakatayo ako sa hagdan at tinitignan siya mula sa itaas. May mga taong buong buhay ay sanay gumagamit ng kapangyarihan para sumuko ang iba. Kapag nakaharap na sa katotohanan, mabilis na kumukuba ang likod nila. Nang makabalik si Tatay Ramon ng gabi, puti-puti ang mukha. Pagpasok sa bahay natisod siya at umupo sa sofa, isang kamay ay nakapatong sa dibdib, isang kamay ay nagtatangkang palayasin ang lahat. Nagmamadaling lumapit ang biyenan ko. Bakit ganyang mukha mo? Anong sinabi nila? Huminga ng mabigat si Tatay Ramon, ang tinig ay punong pagod. Natuklasan na nila ang lahat. Ang pera na lumipat-lipat, ang mapekeng kontrata. Ang mga salitang iyon ay parang malaking martilyo sa sala. Natigil ng tigil ang biyenan ko. Namutla si Ronnie, ngunit hindi pa iyon ang lahat. Sa prosesong pagsusuri, isa pang bagay ang sumabog at ito ay galing kay Junjun. Isang hapon, 3 lalaking estranyo ang pumunta sa bahay. Hindi sila mukhang masama ngunit ang mga mata ay malamig. Inilapag ng isa sa kanila ang isang makapal na papel sa mesa at nagsabi sa biyenan ko, sabihin sa si Junjun na lumabas na. Galing pa sa sports betting ang halos 200,000 huwag ng magtatago. Halos himatayin ang biyenan ko. Lumingon siya sa pintuan ng kwarto ng anak. Junjun, lumabas ka dito agad. Nagbukas ang pinto. Ang kapatid na asawa ko na dating nang sinabi sa akin na nagpapanggap akong may sakit, na sinabi sa akin na responsibilidad kong buhayin ang lahat, ay ngayon ay nagtatago sa likod ng kanyang ina tulad ng isang batang nakagawa ng malaking kasalanan. Nagutal-utal siya. Ilang beses lang naman ako, para lang maksaya, sisikapin ko pang bayaran. Nagtatawag ang isa sa mga lalaki, bayaran paano? Ang perang ginagamit ng manugang mo para buhayin kayo, siya pa ang nag-aksaya sa mga taya at may kapal pang sabihing para lang magsaya. Ang salitang iyon ay nakpahinto sa buong silid. Lumingon ang biyenan ko sa akin, ang mamata ay punong hiya, takot, ngunit hindi ko iniwas ang tingin. Hinayaan ko siyang makita ang resulta ng inaasahan niyang payagan niya. Hindi pa natatapos ang sagabal ni Junjun, si Marites naman ay hinanabol ng mga nakpapautang. Pala, sa panahon ng kawalan ng trabaho, patuloy siya ng nangungutang para sa installment ng mga cosmetics, bag, damit at nagpanggap pa na malapit ng may pera ang pamilya para bayaran. Nang maputol ang daloy ng pera mula sa shared account, agad na sumasabog ang pangako niya. Dumating ang mga nagpapautang sa pintuan nila, nagsisigaw sa labas ng gate, nagpapakita kang maluho ngunit hindi ka makabayad. Asawa mong walang trabaho, bangkarota ang pamilya, namimili pang branded. Nagsimulang tumingin ang mga kapitbahay. Si Marites ay umiyak na hawak ang mukha at habang umiyak ay nagbibintang sa akin, dahil sa iyo ito lahat, kung hindi mo ninalok ang pera, hindi na ako mapapahiya ng ganito.
Tinitingnan ko siya at pagod na lang ang naramdaman ko. Ikaw ang nangutang, ikaw ang gumastos, ikaw ang pumirma paano naging kasalanan ko ang iyong bayaran. Natigil si Marites at wala nang masagot baka sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Naintindihan niyang hindi laging siya ay tama kapag malakas ang siga. Si Ronnie ay nakatayo sa gitna ng lahat ng gumuguho, ang ama ay iniimbestigahan, ang ina ay umiyak, ang kapatid na lalaki ay may utang na kasama ang makolektor. Ang kapatid na babae ay inaabalang nga nakpapautang at ako ay hindi natahimik gayang dati. Tulad ng isang taong nagising mula sa panaginip at agad nakita ang lahat ng gumon sa paligid. Nang gabing iyon, pumasok si Ronnie sa aking kwarto. Nakayos ako ng mga file nang marinig ang mahinahon na pagbubukas ng pinto. Nakatayo siya roon, pula ang mga mata, hindi na ahit. Ang anyo ay malayo sa lalaking walang pakiramdam nang sinabi niyang mag-grab na lang ako. Lumakat siya papunta sa harapan ko at biglang lumuhod. Ang maduhod niya ay tumatama sa sahig at narinig ang tunog. Maya, nagkamali ako, basag ang tinig. Alam ko na masama ang ginawa ko, alam ko na walang kwenta ako, ngunit bigyan mo akong pagkakataon. Magtatrabaho ulit ako, babayaran kita, hindi ko napapayagan si nanay at si Junjun na maabot ang pera. Kahit ano pang hiling mo, gagawin ko. Tinitignan ko ang lalaking lumuhod sa harap ko ng matagal. Kung noon pa ito, siguro ay natinag ang puso ko. Minahal ko siya, naktiwala ako sa kanya, umaasa na kahit makusap tayo lang, mayroon pa ring may papanatili. Ngunit sa pagitan namin ay hindi lang ilang sorry. Sa pagitan namin ay isang kwarto na ospital na malamig, isang sugat na hindi pa gumagaling, isang text na mag-grab ka na, 86,600 na nautas, at ang lahat ng beses na tahimik siyang nanatili habang tinatapak-tapak ng pamilya niya ang akin. Inayos ko ang folder sa mesa at mahinahon na nagsalita. Pagkakataon, ginamit mo na ang lahat mula nang inabandona mo ako sa operasyon. Tumingin siya sa akin, ang luha ay dumaan sa pisngi niya. Maya, asawa mo ako. Pinutol ko siya. Ang asawa ko ay hindi mag-iwan sa akin sa operating table. Ang asawa ko ay hindi gagamit ng aking pera para dalhin ang buong pamilya sa bakasyon. Ang asawa ko ay hindi hihintay na gumuho ang lahat bago niya matandaan na may asawa siya. Binuksan ko ang drawer, inilabas ang isang makapal na papel. Ang divorce petition ay nasa itaas. Sa ibaba nito ay mga kopya ng bank statements, spreadsheets, recordings na may timestamp, medical billing, at lahat ng dokumento na iniayos ni Ben. Ibinaba ko ang lahat sa harap niya. Pirmahan mo na, ang natitirang proseso, ang abogado ang makikipag-usap sa iyo. Tinitingnan ni Ronnie ang makapal na papel na parang tinitingnan niya ang isang hatol. Patuloy siyang umiling, hindi Maya, huwag, malabo na ang lahat sa bahay, kung aalis ka pa, mawala na ang lahat sa akin. Tinitignan ko siya ng mahinahon, hindi ako ang nagpawala sa iyong lahat. Ikaw at ang pamilya mo ang siyang nagpawala ng lahat sa inyo. Pera, reputasyon, maging ang pagmamahalan nawala na rin. Ako naman ay kukuha lang ng katotohanan. Tumayo ako at tinitingnan ang lalaking dating asawa ko. At nagsabing mahinahon ngunit tiyak ang bawat salita, hindi ko kailangan ng paghihiganti. Gusto ko lang ibalik ang tamang posisyon sa bawat isa. Sino ang mayutang, magbayad? Sino ang nagkamali, tanggapin? Sino ang nagabandona ng iba sa panahon ng pangangailangan? Huwag umasa na hawakan mo ang kamay ng taong iyon sa oras na ikaw ang nangangailangan. Sa labas ng sala, ang biyenan ko ay umiyak pa rin. Si Tatay Ramon ay nakahiga sa kwarto, mabigat ang hininga. Si Junjun ay naksara ng pinto at hindi lumabas. Si Marites ay nagtatawag sa lahat ngunit walang gustong makialam. Ang buong pamilyang dating pinagsama-sama nila ang likod laban sa akin, na naisip nilang mananahimik akong magpakailanman para payagan silang gumugol. Sa katapusan ay nagwatak-watak na sa harap ko. At ang pinakamapait para sa kanila ay hindi lang
ang pakawala ng pra o ang pagkato ng batas mula ngayon, nawala na rin nila ang tanging taong tunay na nagbata para sa pamilyang iyon. Nang sumunod na umaga, matimyas na tumawag si Ben. Maya, mayroon pa akong isa pang detalye na kung ilabas sa tamang oras, wala na silang makukuhang paraan para sa paikot-ikot na dahilan. Naupo akong sa gilid ng kama. Ang kamay ay mahinahon na nakapatong sa tiyan na masakit pa. Tinanong ng pabulong, ang usapin ng utang sa bangko ba? Ilang segundo siyang tumahimik bago sumagot, iyon, ngunit hindi lang iyon. Ang takpuan ng araw na iyon ay sa salang bahayng pamilyang asawa ko. Hindi dumating ang mga autoridad para sa paghahatol, ngunit dahil si Tatay Ramon ay katatayo lang mula sa mababang blood pressure, nakasundo ang makabilang panik na makita sa bahay para pagharapin ang mga dokumento. Ang sala na dating pinaguyan ng biyenan ko para uminom ng taa at magutos sa manugang ay naging isang lugar na ang sagat-lagat ang tensyon hanggang marinig mo pa ang pagtintig ng orasan sa dingding. Nakaupo si Tatay Ramon sa pangunahing upuan, ang mukha ay maputla at balat pagkatapos ng ilang gabi na walang tulog. Nakaupo sa tabi niya ang biyenan ko. Ang makamay ay makasama at paminsan-minsan ay sumisilip sa akin ng tingin na puno ng matamis na pagsisi at takot. Si Ronnie ay nakaupong tapat namin, ang ulo ay nakayuko. Si Junjun at si Marites ay naroon din ngunit wala na sa dating pagmamataas. Tinitignan ng buong pamilya ang makapal na folder sa mesa na parang tinitignan nila ang isang bagay na pwedeng bumagsak, ang natitirang bahagi ng kanilang buhay. Binuksan ni Ben ang bag at inilabas ang isang makapal na papel na may pula na staple. Nagsalita siya ng malinaw. Una, gusto ko na linawin ang isang punto. Sa nakaraang maraming buwan, paulit-ulit na hiniling ng inyong pamilya sa aking kliyente na magpadala ng pera sa dahilang pagbabayad ng utang sa bangko at pagpapanatili ng ari-arian. Ngunit ang mga-record na bangko ay nagpapakita na ang aktwal na sitwasyon ay hindi katulad na sinabi sa aking kliyente. Agad na nagtayo ang biyenan ko. Mayroon talaga kaming utang, tunay na nagsara ang kumpanya, manugang siya, nagtulong siya sa pamilyang asawa sa panahon kahirapan may malibarun. Hindi nakipagtalo si Ben. Itinutulak niya lang ang kopyang loan restructuring agreement sa gitna ng mesa. Ang utang ay toto. Ngunit ang buwanang bayad pagkatapos ng restructure ay mas mababa kaysa sa halagang hinihingi ninyo kay Maya na ipadala. At ang pinakamahalaga, ang restructuring na ito ay hindi ginawang pamilya ninyo. Tahimik ang buong silit. Nangalisag si Tatay Ramon. Anong ibig mong sabihin? Lumingon si Ben sa akin ng isang segundo, tapos dahan-dahan nagsalita. Noong ikalawang buwan na, nang natuklasan ni Maya ang hindi maliwanag na gastusin, tahimik na siyang nakipag-usap sa bangko, nagbigay ng cash flow plan, at ginamit ang kanyang personal na credit standing at kita para makipagnegosasyon para mabawasan ang pressure ng bayad. Sa madaling salita, ang utang na ginamit ninyo para pagpilitan siya ay halos siya na ang nagayos ng hindi ninyo nalalaman. Napatigil ang biyenan ko. Humigap si Marites. Tumingin si Junjun sa akin na parang hindi siya makapaniwala. Si Ronnie ay dahan-dahang itinaas ang ulo. Ang mata ay puno ng pagtataka at pagkalito. Hindi niya alam ang bagay na ito. Wala sa bahay na iyon ang nag-abala na malaman kung ano ang ginagawa ko sa likod para hindi sila malubog ng buo. Nakita lang nila ang regular na pagpapadala kong pera at naisip na madali akong dayain. Tinanong ko ng mahinahon, kung hindi ko ginawa iyon, malamang na ang bahay ay nasa proseso ng pagkuhang bangko mula pa noon. Parang nagelo ang buong silid. Iniyuko ni Tatay Ramon ang ulo, ang nabalikat ning matanda ay lumukmok. Si Junjun ay umaatras sa upuan, hindi na nangahas tumingin sa akin. Nahipan ni Marites ang kamay sa bibig, baka sa sandaling iyon lang niya naintindihan na ang cosmetics, damit at kainan sa labas ay binayaran ng pera na dapat sana ay para iligtas ang buong pamilya. Tumingin sa akin si Ronnie ng tingin na hindi ko pa nakita, dati isang tingin na puno ng pagsisisi, ngunit sa kasamaang palat, huli na. Nagpatuloy si Ben, ang tinig ay patuloy na kalmado.
kaya naman sa lubang 3 buwan pagkatapos ang restructure ng utang, ang pagpapatuloy ngang pahingi sa maya na magpadala ng pera sa parehong dahilan ay may senyales ngang pagbibigay ngang maling impormasyon para makuha ang ari-arian. Ito ay hindi na usapin ng emosyon sa loob ngang pamilya. Nagsimulang umiyak ang biyenan ko. Hindi ko alam, inakala ko kailangan talaga ngang pera ngang asawa ko. Nagalit si Tatay Ramon, ngunit mahina ang tinik. Tumahimik ka. Iyon lang na isang linya ang nagpaliwanag sa akin sa bahay na iyon, hindi pare-pareho ang nalinlang, may walang malasakit, may matakaw, at may alam sa katotohanan ngunit pinili panghayaang ako ang gumastos. Inakala ko na doon matapos ang takpuan ngunit kumuha si Ben ng isa pang folder may asul na staple sa pagkakataong ito. Direkta siyang tumingin kay Ronnie, may isa pa ring kailangan na linawin. Inawain, sa panahon bago isara ang kumpanya, may ilang asset transfers na ginawa si Ronaldo. Ang nga ari-ariang ito ay hindi nakatayo sa pangalan ng mamiyembro ng pamilya, hindi rin kasama sa loan resolution file. Ang tatanggap ng transfer ay isang babaeng may pangalang Christine Villanueva. Ang pangalang iyon ay bumaksak sa sala na parang kidlat. Biglang huminto ang biyenan ko sa pagiyak. Agad siyang lumingon sa anak. Sino si Christine? Namutla si Ronnie, ang makalabi ay humakalaw ngunit walang tunok. Si Junjun ay bumukas ang bibig. Halos na nagsalita ngunit hinawakan niya ang sarili. Hawak ko ng mahigpit ang ilalim ng mesa ngunit hindi ito kita. Nagpatuloy si Ben, ang tinig ay patuloy na pantay. Mula sa personal na account ni Ronaldo, regular na pinapadala ang pera kay Christine sa loob ng higit sa 1 taon. May item na nakalahat bilang bahay tuluyan, may item na medical check-up, at may item na condo deposit. Si Ronaldo, husto mo bang ipaliwanag mismo? 2 salitang medical check-up ay nagpabago ngang atmosfera ngang buong silid. Si Marites ay bulalas, medical check-up, napatigil si Junjun, malawak ang mga mata sa pagkagulat. Umatras ngang isang hakbang ang biyenan ko, ang mukha ay biglang nag-iba ng kulay. Sumabog siya at lumundag sa anak. Christine, sino iyan? Anong klaseng medical check-up? Nakipot ang mga mata ni Ronnie, nanginginig ang labi ngunit wala pang lumabas na isang salita. Si Junjun ay nagsimulang magsalita. Kuya Ronnie, hindi ba iyon si Chris na ngunit hindi natapos ang salita dahil sumigaw si Ronnie ng tahimik. Ako ay nakaupo ng tahimik, ngunit ang makamay ko sa ilalim ngang mesa ay kumiskis. Christine Villanueva, isang pangalang ganap na bago sa aking tainga. Ngunit ang katahimikan ni Ronnie ay nagsalita ng lahat. Itinutula ni Ben ang kopya nga transaksyon sa harap ni Ronnie. Ang maari-ariang ito ay inilipat bago pamanmawalan ng kakayahan ang kumpanya na magbayad. Ang nag-iisang pinakukunangang kita pagkatapos noon ay mula sa aking kliyente. Maari mo bang ipaliwanag kung bakit? Nakayuko si Ronnie, lumalabas ang pawis sa noo. Binato siyang ina niya. Ronnie, magsalita ka na. Sino si Christine? Bakit inilagay sa pangalan niya ang ari-arian? Batok na siya, umiyak at galit ang ina niya. Tinatampal nito ang ulong anak. Ako ay nanatiling nakaupo at kakaibang pababa ang pakiramdam ko sa loob. Pala, sa likod ng walang malasakit ay isa pa palang lihim. Pala, habang nagsisikap akong iligtas ang kanyang pamilya, tahimik siyang nakahanda, nagsariling daan para basa sa akin. Tinanong ko si Ronnie ng dahan-dahan, ang pera mo ay galing sa kinita ko, hindi ba? Nakayuko ng lalo si Ronnie, walang itinanggi, walang ipaliwanag. Ang katahimikang iyon ay mas malupit kaysa sa anumang pagtatapat. Natawa ako ng mahinahon, ngunit lumakas pa rin ang luha ng hindi inaasahan. Mabilis kong pinunas, ayokong isipin nilang mahina ako. Ginamit mo ang aking pera para buhayin ang ibang babae, tapos bumalik ka para papabuhayan mo pa ang buong pamilya mo kasama ko. Ronaldo, sa gabi, pagtulog mo, hindi ka ba natakot sa iyong sarili? Nagalit na lumapat ang ina kay Ronnie ng isa pa. Umiyak, winasak mo ang buong pamilya. Pera ang ginto mo, binibigay mo sa ibang babae.
Binigyan mo ang iyong amang ang investigasyon, ang iyong inang ang pangalipusta, at ang asawa mo ngang kahihiyan. Tao ka pa ba? Habang nagmumura at umiyak ang ina, sa tinik nito ay mas marami akong naramdamang takot kaysa pagmamahal sa akin. Hindi siya umiyak dahil nasaktan ako. Umiyak siya dahil ang imaheng matagal niyang pinahirapan ay gumuho na sa harap ng mga estranyo. Tumuro si Junjun sa kuya, may nakatago kang para sa babae mo. Hayaan mong ako ang napalibutan ng nga nakpapautang dahil wala ng sa bahay. Pinabayaan mo akong isipin nilang lahat na walang pag-asa na habang ikaw ay may sariling daan palabas. Sumabad din si Marites ng mapait, talaga. Lahat kami ay naghihintay na umalinga sa si Maya, pero ikaw pala ang pinakamahusay na sumisipsip. Ang sala ay punong sigawan, sisi, luha lahat ng pagmamahal at tapat na samahan na palagi nilang ipinagmamalaki ng harapin ng pera at karapatan, agad na pumutok at walang natitirang buo. Ako ay nakaupong sa gitna ngang lahat at biglang naramdamang parang estranyo nga sa totoo. Ngunit ngayon, hindi na nakasakit ang pakiramdam na iyon nakpaliwanag lang ito. Binuksan ni Ben ang huling impormasyon, ang tinig ay bumaba. Ayon sa mga rekod, si Christine Villanueva ay kasalukuyang 5 buwang buntis. Ang panahon ay nagtutugma sa panahon kung kailan nagsimulang tanggapin ni Maya ang karamihan ng gastusin ng pamilya. Bukod dito, si Ronaldo ay nagbigay ng deposito para sa isang maliit na kondominium na nasa pangalan ni Christine, na ginamit ang pera na konektado sa mga transaksyon mula sa kanyang personal na account habang tumatanggap ng suporta mula kay Maya. Ang biyenan ko ay halos lumugmok. 5 buwan. Naintindihan ko bakit siya nagulat. Habang pinipilit niya akong buhayin ang 7 taong walang trabaho sa loob ng 5 buwan, ang anak niya ay tahimik na nagbibigay ng buhay sa isang babaeng buntis sa labas ng bahay sa loob ng eksaktong parehong panahon. Ang katampalasan ng iyon ay nakakasakit kahit sa mga taong estranyo lang ang nakakarinig. Lumingon ako kay Ronnie, kaya pala ginamit mo ang aking pera para buhayin siya at ang kumpanya at sa kabila nito, napilitan mo pa rin akong buhayin ang iyong buong pamilya. Tumingin siya sa akin, ang mata ay punong luha. Sa simula, hindi ko planong gawin iyon, naggagulo lang, naksara ang kumpanya. Maraming utang, nabuntis si Chris, hindi ko na alam ang gagawin. Nangiti akong mapait. Hindi ang nahirapan ako, nahiga akong mag-isa sa ospital, nag-alaga akong utang ng iyong pamilya, tinatapak-tapak ako ng iyong pamilya, tiniis ko ang lahat. Ikaw, gusto mo lang ang lahat, ang aking pera, ang iyong pamilya, at ang ibang babae. Naniga si Ronnie, walang na siyang may pagtanggol, dahil ang katotohanan ay nakalatag nasa mesa sa mga papel, sa mga transaksyon, sa 5 buwang pagbubuntis ng ibang babae. Ang pagtataksil na ito ay hindi isang simpleng malakong emosyon. Ito ay isang planong dinalang aking pawis, luha, at kalusugan. Ang biyenan ko ay nakmumura na naman kay Ronnie. Si Junjun ay tumuturo sa kuya. Si Marites ay umiyak na may puna rin. Si Tatay Ramon ay mula sa simula ay halos hindi nagsalita at ngayon ay mahinahon na nagsabi, Ronnie, winasak mo ang lahat. Humihigbi si Ronnie, lumingon sa ama, pasensya na po. Ngumiti ng mapait si Tatay Ramon, sorry na lang, may babalik bang sorry ang kumpanya? Maalis bang sorry ang investigasyon? May sasauli bang sorry ang asawa mo? Sa unang pagkakataon, narinig ko sa tining ng biyenan ko ang tunay na kawalan ng kakayahan, wala ng kayabangan, wala ng autoridad ng dating haringang kumpanya. Isang matandang lalaking nanonood na gumuguho ang pamilya sa kanyang harapan dahil sa pagiging sakim at pagsisinungaling. Tumayo ako, ang buong silid ay tumingin sa akin. Ang biyenan ko ay mahinahon na tumawag, Maya, saan ka pupunta? Kinuha ko ang folder ko at sumagot, pupunta sa lugar na dapat ko sanang pinuntahan ng matagal na. Lumakat siya ng isang hakbang ngunit hindi nangahas humawak sa akin. Maya, huwag mong tuloy-tuloy itong tapusin. Kahit paano, ikaw at si Ronnie ay dati ng mag-asawa. Tumingin ako sa kanya,
Mahinahon hanggang sa nagtataka rin ako sa sarili ko, ang mag-asawa ay kapag nahihirapan, hawak pa rin ang kamay ngang isa't isa. Dito, naging pinakukunan ko lang ng pondo. Kapag kumikita pa ako, tinatawag ninyo akong manugang. Kapag may sakit ako, iniisip ninyo na pasanin ako. Kapag may ibang babae siya, ako pa rin ang nagbubuhay sa buong bahay. Kaya naman, nais ko pong itanong asawa ba ako, manugang o ATM. Walang sumagot. Ang tanong na iyon ay hindi na kailangan ng kasagutan. Lumabas ako sa sala. Sa aking likod, ang sigawan ay sumabog na naman. Ang ina ay nagmumura sa anak. Si Marites ay nagrereklamo sa ina. Si Junjun ay sumisigaw na apektado rin siya. Si Tatay Ramon ay iniutos sa lahat na tumahimik. Isang pamilyang dati ay magkasamang lumaban sa akin at ngayon ay hindi na kailangan ko pang gumawa ng anuman para mawatak-watak sila, sarili na nila ang ginagawa iyon. Puno nga lihim, utang, kasakiman at pagtataksil na dati ay itinago nila sa ilalim. Nega balat kayo ne isang pamilya tayo. Nang lumabas na ako sa bakuran, malalim akong huminga. Ang langit ng araw na iyon ay madilim at ang hangin ay tumatawid sa mga puno sa harap ng gate na may kalansing na tunok. Hawak ko ang folder sa dibdib ko. Ang sugat ay sumasakit pa rin paminsan-minsan, ngunit ang loob ko ay kakaibang lumaan. Pala, kahit gaano katampalasan ang katotohanan, mas maganda pa ito kaysa sa isang kasinungalingang pinabuhay ng buong buhay mo. Mula sa sandaling iyon, ang away ay hindi na akin laban sa pamilya nga asawa ko. Lumabas na ako sa away na iyon. Ang natitirang bahagi ay sarili na nilang wawasakin ng galihim, utang, kasakiman at pagtataksil na dating itinago nila sa ilalim ng salitang pamilya. Ang moromorong diborsyo ay naganap ng isang umagang bahagyang ulan. Hindi tulad ng ulan ng umaga ng aking admission, maputla-putla lang at banayad ang bawat patak sa salamin ng kotse, ngunit sapat para maging mabigat ang pakiramdam. Nakaupo ako bangjo sa likuran ng sasakyan ni Ben. Ang makamay ay nakapatong sa folder na mayos ng nakayos, hindi na nanginginig tulad noong unang beses na naksign ng petisyon. Hindi na rin masakit tulad ng natuklasan ko ang pangalan ni Christine sa mga papeles. Sa loob ko nun ay may isang maputlang kapayapaan. Lumitaw ang hukuman sa harapan ko, maliwanag at malamig sa ilalim ng ulan. Bumaba ako, hinawakan ang diaket ko. Ang sugat ay sumasakit pa rin kapag malamig. Nagsabi si Ben sa akin ng mahinahon, sumagot ka lang ng tapat. Ang lahat na ebidensya ay malinaw na. Tumango ako. Sa totoo lang, hindi na ako takot na harapin si Ronnie. Ang pinakanatakot ako dati ay ang mawala ang pamilya, ang mawala ang sandigan, ang mawalan ng asawa. Ngunit pagkatapos ng lahat, naintindihan ko may mga bagay na nawala na ng matagal, ang tao ay ayaw lang tanggapin. Dumating si Ronnie bago pa ako. Nakaupo siya sa upuan sa labas ng hallway, nakadamit na madilim na polo shirt. Ang muka ay sunken, hindi pa nagahit. Nang makita niya ako, dali-daling tumayo, ang mata ay punong sabay na kasiyahan at takot tulad ng isang taong nakakita ng huling pishe ng pag-asa. Maya, mahinahon niyang tinawag ang aking pangalan. Tumingin ako sa kanya, hindi umiwas, ngunit hindi rin lumapit. Isang pangalan lang ngunit parang napaka-estranyo ng pakinggan. Wala na ang biyenan, si Tatay Ramon ay nasa ospital, si Junjun ay abala sa sariling utang, si Marites ay wala na ring lakas ng loob. Ang nga tao na dating pamilyang naasawa ko sa huli ay wala ni isa man ang naglakas loob na dumating para masaksihan ang pagsasara ng kasal na ito. Tanging si Ronnie ang lalaking naksimula, nakasal na ito kasama ko at ang lalaking nakparaos nakpakasira nito. Nang maksimula ang moro-moro, lahat ay mas mabilis ang takbo kaysa inaasahan ko. Walang malakas na sigawan tulad sa pelikula, walang luha na naktapon, walang kumakatok sa mesa. Tanong lang, sagot, dokumento, bank statement, transaction, medical billing, verification letter at ang mga ebidensyang maingat na iniayos. Ang kaayusang iyon mismo ang nagpapaging malamig ng lahat. Ang maraming taon ng pagmamahal at sakripisyo ay sa huli ay nakalagay sa mesa bilang mga numero at pirma.
Tinanong ngang hukuman tungkol sa ari-ariang nabuo sa loob ngang kasal, ang pinagkukunan ng pera sa bahay, ang nga halagang ipinadala sa pamilyang asawa kung paano ginamit ang shared account. Nagpresenta ng malinaw si Ben na ang karamihan ng stable income sa panahon na iyon ay nagmula sa akin. Ang magastusin ay may bank statement, petsa at layunin. Ang maari-ariang gustong ibahagi ni Ronnie ay hindi niya mapatunayang may aktwal siyang kontribusyon sa panahon na walang trabaho ang kanyang pamilya. Bukod dito, may senyales na inilipat niya ang bahagi ng ari-arian sa ikatlong tao. Nakayuko si Ronnie nang kinausap, mababa ang tinih niya na kailangang paalalahanan ng clerk na magsalita ng malinaw. Hindi niya naitanggi na ako ang pangunahing nagbibigay ng pra sa bahay. Hindi rin niya naitanggi ang pera na inilipat sa labas. Nang banggitin ang pangalan ni Christine, nakiskis niya ang gilid ng mesa. Tinitignan ko lang ang harapan ko, ang pinakamasakit na sandali ay lumipas na. Ngayon, ang katotohanan ay proseso na lang na kailangang tapusin. Minsan, lumingon si Ronnie sa akin, ang boses ay punong luha. Maya, alam ko nang nakamali ako, ngunit hindi ko sinadyang itulak ka sa sitwasyong iyon, nawalan lang talaga akong direksyon. Tinitignan ko siya, ang nawalan direksyon ay hindi dahilan para iwan ang asawa sa operating table. Hindi rin iyon dahilan para gamitin ang perangang asawa para buhayin ang ibang babae. Tahimik ang silit ng ilang segundo, nakita ko na namumula ang mata ni Ronnie, ngunit ngayon ay hindi na natinag ang puso ko. May mga luha na hindi dahil sa pagsisisi dahil sa wala na silang maasahan. Pagkatapos suriin ng hukuman ang lahat ng dokumento, malinaw na naitalang ang aking pangunahing kontribusyon sa pananalapi sa panahon ng pagtitiyak ng pagsira ng kasal. Ilang halaga at transaksyon na ginamit ng pamilya ngang asawa ko na walang malinaw na layunin ay kailangang suriin para sa posibleng reimbursement. Si Ronnie ay hindi lang hindi nakakuha ang bahagi nga ari-arian na inaasahan niya, kailangan din niyang harapin ang obligasyon na ibalik ang mga bagay na maling ginamit. Narinig ko ang hatol ng walang kasiyahan sa loob. Naramdaman ko lang na ang isang mabigat na pintuan ay sa wakas ay nagbukas. Nang malapit nang matapos ang lahat ng proseso, biglang tumayo si Ronnie, tumingin siya sa akin, ang tinig ay nangingini. Maya, alam kong nagkamali ako. Pwede ba akong humingi ng paumanhin sa harapan ng lahat? Wala na akong matitira. Kung alis ka, tunay na mawala na ang lahat. Tinitignan ko ang lalaking nasa harap ko ng matagal. Hindi na siya ang dating lalaking puno ng pananalik, ni hindi na siya ang dating tahimik na umiwas sa responsibilidad. Ngunit, napakalungkot ang pagguho niya ay hindi maaring maging dahilan para balikan ko siya bilang sandigan niya. Nagsalita ako ng mahinahon ngunit tiyak ang bawat salita. Ang pagkakataon ay ibinibigay sa panahon na may pag-asa pa. Nagamit mo na ang lahat na iyon. Napatigil si Ronnie. Nakita ko na gumagalaw ang labi niya ngunit walang lumabaski. Marahil ay naintindihan niya ang pagkakataon ay hindi nawawala sa isang araw. Nawala ito sa bawat sandaling nanahimik siya habang nang insulto ang pamilya sa akin. Sa bawat pagkakataong pinili niya ang kanyang pamilya kaysa sa katotohanan. Sa bawat beses na naiwan niya akong mag-isa sa sakit. Natapos ang moro-moro. Pinirmahan ko ang mga huling papel ng may napakatatag na sulat kamay. Ang aking pangalan ay nandun maayos, malinaw. Katibayan na nilakat ko ang dulong kasal na ito at lumabas sa sariling mapaa. Paglabas ng hukuman, banayad pa rin ang ulan. Ang maliliit na patak ay humipo sa aking mukha, malamig ngunit hindi masakit. Biglang naalala ko ang umaga ng aking admission, ulan din iyon. Ako rin ay humihila ng maleta ng mag-isa. Ganun din ang pakiramdam ng kawalan. Ngunit ngayon ay iba na. Ngayon, hindi ako nakatayo sa ilalim ng awning ng ospital na naghihintay na bumalik ang asawa. Nakatayo ako sa ulan, sa tabi ko ang abogadong nagtulungan sa akin para makuha ang katarungan at hawak ko ang desisyong nagsasara ng isang maling kabanata. Tinawag ni Ronnie ang aking pangalan mula sa likod. Hindi ako lumingon, hindi dahil galit pa ako at ayokong makita siya kundi dahil alam ko na kapag nakalampas ka na, hindi na kailangang lumingon. May mga pintuan na kailangang isara ng isang beses lang dahan-dahan.
ngunit may kandadong matibay. Malalim akong huminga, amoy ulan, amoy basang lupa, amoy hangin ng katapusan ng isang panahon. Lumuwak ang dibdib ko, para bang pagkatapos ng maraming buwan na nagdala ng isang di nakikitang bato, sa wakas ay naibaba ko ito. Ang kasalang iyon ay natapos doon, walang ingay, walang iyakan, walang karagdagang sumpa. Bumaba ako sa baitang ng hukuman, bawat hakbang ay mabagal ngunit matatag. Marami pa akong gagawin sa harapan. Ang maksugat sa puso ay hindi magiging maayos sa isang gabi. Ngunit sa sandaling iyon, hindi na ako ang babaeng naiwan sa operating table, hindi na ang wallet ng isang sakim na pamilya, hindi na ang asawang nagpursiga na panatilihing buo ang isang tahanan na mula pa sa simula ay nabulok na sa loop. Ang kasal na iyon ay naksara na, at ang buhay ko pagkatapos ng banayad na ulan sa harap ng hukuman ay tunay na nagsimulang muli. Pagkatapos ng moro-moro, nagpahinga akong halos 2 linggo, hindi dahil sa katawan ko ay masyadong mahinang pa, kundi dahil sa gusto kong bigyan ang sarili ng tunay na katahimikan. Sa nakaraan maraming buwan, nabuhay akong parang isang taong laging nagtatakbo para kumita, nagtatakbo para magdala ng pasanin, nagtatakbo para itago ang sariling sugat sa harapan ng iba. Nang matapos ang lahat, naintindihan ko na ang higit na kailangan ko ay hindi ang manalo laban sa sinuman ang maaring maupo ng payapa at huminga ng normal na walang bigat sa dibdib. Nang bumalik sa trabaho isang maliwanag na umaga, nagtataka ang makatrabaho, may nagtatanong ng kalusugan ko at may isinandal ng maingat sa aking mesa ang isang mainit na baso ng inumin. Ang maliit na pagmamahal na iyon ay nagpabiyak sa aking pakiramdam. Pala, hindi kailangan ng taunang malalaking pangako. Kung minsan, isang simpleng okay ka na ba, ay sapat na para painitin ang loob. Nagtatrabaho pa rin ako sa finance, nagsusuri pa rin nga numero, nagtatrabaho pa rin sa mga spreadsheet. Ngunit hindi na ako nagtatrabaho para patunayan ang aking sariling halaga. Natuto akong isara ang laptop sa tamang oras, kumain ng maayos na hapunan, magpagamot sa tamang oras, at matuto ring tanggihan ang mabagay na lampas sa aking kakayahan. Dati ay naisip ko na kung mas marami akong tiniis, mas magaling ako. Ngalam ko na ang pagtigil sa tamang oras ay isa ring uring lakas. Ilang panahon pa, ginamit ko ang natitirang ipon at ang perang na ibinalik sa akin para bumili ng maliit na bahay, hindi malaki, hindi magarbo, ngunit may balkonahe na nakatingin sa hilera ng mapuno sa kalsada. Nang lumipat, ilang kahon lang ang dala ko, ilang damit, mga libro, at ang set ng tasa na regalo ng aking mga magulang nang ikasal ako. Maluwang ang bahay ngunit kakaiba, hindi ako nakaramdam ng kalungkutan, naramdaman ko ang kapayapaan. Sa mga hapon, nahahanda ako ng tsaa, nakaupo sa tabing ng bintana, tinitingnan ang araw na humihinto sa sahig. Minsan ay umuulan, at ang tunog ng pata sa bubong ay nagpapaalala sa akin ng araw na na-admit ako, tapos naalala ko ang pagkalabas ng hukuman. Iisa ang ulan ngunit iba na ang puso. Noon ay nalulunod ako sa kalungkutan. Ngayon ay nakaupo ako sa sarili kong bahay, nakikinig sa ulan mula sa isang puso na dahan-dahan nang nangingibabaw. Paminsan-minsan ay naririnig ko ang balita mula sa pamilya ng dating asawa. Hindi ko hinahangat na malaman ito, minsan ay ikinukwento ni Ben para sa mga legal na layunin, minsan ay ikinukwento ng mga kakilala, at minsan ay si Ronnie mismo ang nagte-text sa mga gabing nawala na ang pag-asa. Ang kumpanya ni Tatay Ramon ay hindi na may babalik. Ang proseso ng pagbabayad ng utang ay matagal at mapapagod. Si Junjun ay nagtrabaho bilang isang empleyado para dahan-dahang bayaran ang kanyang mautang, wala na ang dating kayabangan. Si Marites ay nagdala ng anak at bumalik sa kanilang mamagulang, ngunit ang bahay na iyon noon ay wala na ring lakas. Sinasabi rin na ang buhok ni Nanay Coring ay puti ng mas madali ngayon, hindi na siya nag-imbitahan ng mga kaibigan, wala nang pagmamalaking ikinukwento. Naririnig ko ang mga bagay na ito nang walang kasiyahan at walang pag-away. May panahon na naisip ko kung magdurusa sila, magaan ang dibdib ko. Ngunit nang mangyari na ang lahat, pakiramdam ko lang ay pagod.
Ang isang pamilyang gumuguho kahit anong gawin nila sa akin noon ay hindi rin dapat na ipagdiwang. Naintindihan ko lang na ang bawat tao ay mamumuhay kasama ang napagpipili niya, walang makakatatanim ng walang malasakit, kasakiman at pagsisinungaling at umasa ng maani ang kapayapaan magpakailanman, kakailanman. Isang hapon, nakaupo akong mag-isa na uminom ng tsa. Ang langit ay malinis at ang hangin ay mahinahon na tumatawid sa puting kurtina. Tinitignan ko ang walang laman na upuan sa harapan ko at biglang naalala ang mga taon na naksikap akong mapanatili ang isang tahanan na hindi sa akin. Nagsabi ako sa sarili ko, may mga taong kapag hindi nag-alis sa iyong buhay, mawawala ang iyong sarili. Ang masalitang iyon ay nagpahinto sa akin ng matagal. Tama. Inisip ko na ang sakripisyo ay paraan para mapanatili ang pamilya. Naisip ko na kung magtiyaga lang, maawa rin sila sa akin. Naisip ko na kung maging mabuti tayo, matututo rin silang gumawi ng tama. Ngunit may mataong hindi natitinag ng kabutihan, tanggap lang sila ng higit pa. At kung hindi ka maglalagay ng hangganan sa sarili mo, isang araw ay wala na ring matitira sa iyo kahit ang sariling dangal. Ngayon, sa tuwing gigising ako sa maliit kong bahay, hindi na ako maririnig ng sinumang humihiling ng pera, hindi na kailangan kong abangan ang mukha ng sinuman para mabuhay, at hindi na kailangang magpuwersang lakas sa harap ng mga taong hindi nagmamahal sa akin. Mas mabagal ang buhay, mas kaunting salita, ngunit mas tunay. Iniingatan ko na ang pera para sa sarili ko, iniingatan ko ang kalusugan para sa sarili ko, at pinakamahalaga iniingatan ko ang kapayapaan na sa mahabang panahon ay nawala sa akin. Ang kwento ko ay hindi para panghabang panahon na mapanisi ang sinuman. Hindi ko rin nais na ang sinumang makarinig nito ay maging masaya dahil isang pamilya ang nagdurusa. Nais ko lang na kung may isang taong tahimik na nagtitiis katulad ng naging gawi ko noon, sapat ang kanyang katinuan para tumingin pabalik sa sarili. Ang pagiging mabuti ay isang bagay na dapat pahalagahan. Ngunit ang pagiging mabuti ay hindi nangangahulugang hayaan ang ibang tao na trampahin ka. Ang pagmamahal ay isang bagay na kailangan. Ngunit ang pagmamahal ay hindi maaring galing sa isang tao lang. At kung isang araw ay mararamdaman mong masyadong marami ka nang ibinigay ngunit katahimikan at lamig lang ang natanggap, pakiusap huminto ng sandali. Hindi para maging makasarili, para maalala mo na ikaw ay isang tao rin na may karapatan sa pagmamahal, sa paggalang at sa pag-alaga. Dahil pagkatapos ng lahat, ang natutunan ko ay hindi kung paano magiganti. Ang natutunan ko ay huwag hayaang maging dahilan ang iyong kabutihan para saktan ka ang ibang tao.